Dear Papa Dudut, magandang araw po, ako si Georgette, guro sa isang public school na umiibig sa isang lalaking may dinadalang malaking problema sa kanilang pamilya. Naging maayos naman ang relasyon namin ni Lino pero sa kasamaang palad ay hindi ito nagtagal dahil nakaapekto sa pagsasama namin ang alitan nila ng kanyang ama. Ganon pa man, nananatili kaming magkaibigan ni Lino hanggang sa biglang namatay ang tatay nito. Dahil doon ay bigla na lang umalis si Lino at nagpakalayo-layo nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Naghintay ako para sa kanyang pagbabalik, Papa Dudut. Pero taon nang lumipas ay never siyang nagparamdam sa akin. Nawala na ako ng pag-asa na magkikita ulit kami kaya nag-move on na lang ako mula sa kanya. Doon po dumating sa buhay ko ang kaibigan ni Lino na si Billy. Niligawan niya ako matapos ang chance encounter namin sa isang cafe. Dahil matagal nang mag-isa ang puso ko ay sinubukan kong magmahal ulit at sinagot ko si Billy. Noong mga panahong yon ay tuluyang ko nang nakalimutan si Lino. Naging masaya naman ako sa piling ni Billy. Sa katunayan ay handa nga akong pakasalan siya kapag nag-propose siya sa akin. Ganon ako kaseryoso sa kanya, Papa Dudut, pero ang marriage proposal na inaasahan ko ay naging mailap. Okay lang naman yon para sa akin. Wala mang singsing ay nagpatuloy ang magandang relasyon namin ni Billy. Hanggang sa isang araw, ang mundo ko'y biglang bumaligtad nang bigla na lang bumalik si Lino sa buhay namin nang walang pasabi. Nung nalaman ko ang balita ay agad ko siyang pinuntahan kasama ang nooy boyfriend kong si Billy. Grabe, ang laki ng pinagbago mo, Lino. Oo nga, medyo nagkalaman ka. Masarap ang pagkain sa probinsya eh. Pero alam mo, nagtatampo pa rin ako sa'yo. Sa inyong dalawa ng kuya mo. Ha? Pati kay kuya nagtatampo ka? Bakit naman? Alam pala niyang sa Tugigaraw ka nagtatago tapos hindi man lang niya sinabi sa akin. Ah, yun ba? Pasensya na. Sinabihan ko kasi siya na wag na lang muna niya ipagsabi kung nasan ako. Tapos ikaw, hindi ka man lang nagpaalam. Nakakagigil ka. Bigla-bigla ka na lang nawala. Hindi man lang namin alam kung buhay ka pa ba o kinidnap ka na ng mga alien. Oo nga. Ang totoo niyan, hindi ko rin naman pinlano yung ginawa ko eh. Nag-long drive ako isang gabi kasi sobrang sama ng loob ko nun. Tapos naisip ko, ba't kaya hindi na lang ako umalis? Baka sakaling mawala yung nararamdaman kong sakit. Pag-uwi ko, kumuha ako ng damit. Iniwan ko lahat ng gamit ko tapos sumakay na ako ng bus papuntang Tugigaraw. Ano yun, soul searching? Kailangan mo hanapin sarili mo, ganon? Parang ganun na ngayon nangyari. Pero kahit na, dapat nagsabi ka man lang. Maiintindihan naman namin eh. Hindi ko na rin alam kung anong pumasok sa isip ko noon eh. Basta ang naalala ko na lang, ayoko na. Ayoko nang maalala yung mga masasakit na nakaraan ko. Pasensya na kung pinag-alala ko kayo. Ano pa nga bang magagawa namin? Tapos na. Nangyari na eh. Ang mahalaga, nakabalik ka na. Salamat sa pag-iintindi. So, kumusta naman ang naging buhay mo dun sa probinsya? Maganda. Tahimik, sobra. Mababait yung mga tao dun. Tapos yung environment, ibang-iba dito sa Maynila. Sobrang peaceful dun. Parang ang gaan ng buhay. Walang problema. Maganda naman pala dun eh. Bakit mo iniwan yung lugar na yun? Nandito na yung buhay ko eh. Maganda dun, oo. Pero mas komportable ako sa buhay sa syudad. Tsaka, namiss ko kayo. Wala kayang Billy doon na lagi nagaya ng inuman at galaan. Siraulo ka talaga. Alam na ba to ng tropa na nagbalik ka na? Oo, nasabihan ko ng iba. Malamang alam na rin ng lahat. Di ano pang inaantay mo dyan? Inuman na ulit. Pasta muna tayo sa inom. Hindi pwede, dapat... teka, may tumatawag sa akin. Sino? Sa shop. Maiwan ko muna kayong dalawa. Baka nagka-problema na naman sila sa inventory. Alam nyo naman dun, hindi sila makapagtrabaho ng matino kapag wala ako. O sige, check mo muna sila doon. Lino, sa labas muna ako ha. Sige lang. Ngayon ko lang nalaman, close pala kayo ni Billy. Ha?
Tungkol pala dyan. Boyfriend ko na si Billy, Lino. Ha? Kailan pa? Matagal na. Mahigit 1 taon na rin kaming dalawa. 1 taon na? Hindi mo na ako nahintay? Nawala ka, Lino. Umalis ka nang walang paalam, nang walang pasabi kung kailan ka babalik. Anong hihintayin ko kung hindi naman ako sigurado kung babalik ka pa ba o hindi na? I'm sorry. 2 taon kang nawala, tapos aasahan mo open arms kitang tatanggapin pagbalik mo? Hindi ganun yun, Lino. Hindi ako rest house na pwede mong iwan ng mahabang panahon tapos babalikan mo lang kapag trip mong magbakasyon. Hindi naman ganun ang turing ko sa'yo eh. Oo, hindi nga. Pero ganun yung ginawa mo sa akin. Kaya wag mo akong sasabihan na hindi kita nahintay. Dahil matagal na panahon din akong naghintay sa'yo bago ko pinapasok si Billy sa puso ko. Naiintindihan naman kita. Nagulat lang ako na… Ano na, tara na, painom ka na, Lino. Anong sabi sa shop? Wala, napindot lang daw. Ano, Lino? Kung ayaw mong uminom, gusto nyo lumabas na lang tayo? Kailangan nating i-celebrate yung pagbabalik mo. Tatawagan ko yung tropa. Next time na lang siguro. Ako na lang mag-aaya sa susunod. Ganun ba? O sige, kung ganun mauna na kami ni Georgette. Aalis na tayo? Oo, di ba sabi mo kailangan mo ng materials para sa activity niyo sa school bukas? Oo nga pala. O paano? Mauna na kami, Lino. Sige, mag-ingat kayo. Salamat sa pagbisita. Papadudot, maayos naman ang naging pagtanggap ni Lino sa relasyon naming dalawa ni Billy. Pero kahit ganoon ay hindi niya ikinaila na medyo na-disappoint daw siya dahil hindi ko raw siya nahintay. Nangako kami sa isa't isa na maghihintayan kami pero binugo ko siya. Hindi naman siya nagalit sa ginawa ko dahil alam niyang may kasalanan din siya sa nangyari at totoo naman yon. Never siya nagparamdam o nag-update man lang sa buhay niya ng ilang taon at hindi rin naman pwedeng forever na lang akong maghintay para sa kanya. Masaya ako na naging maganda ang outcome sa ginawang paglayo ni Lino. Napakalaki ng ipinagbago nito. Sa totoo lang ay parang mas nag-glow up pa nga siya. Nadagdagan ang timbang nito. Naging maaliwalas ang mukha niya, naging masiyahin, mas open siya sa lahat. Ang kwento sa akin ni Lino ay marami siyang na-realize sa pagtira niya sa Tuguegarao. Doon ay natutunan niyang patawarin ang sarili niya. Ganon din ang mga taong nagkasala sa kanya. Mas lumawak ang pangunawa niya at napagtanto niyang marami pa siyang purpose sa buhay. Paano ako magagalit, Papadudot, sa biglang pag-iwan sa akin ni Lino kung naging maganda naman ang kinahinatnan ng pag-alis nito? Kaya sa huli kinalimutan na lang namin ang mga nangyari sa nakaraan at katulad ni Lino ay sinubukan naming magsimula ulit. Ang problema kung ang lahat ay masaya dahil sa pagbabalik ni Lino, isang tao naman ang nagkaroon ng pangamba. Walang iba kundi ang boyfriend kong si Billy. At yun mismo ang inamin niya sa akin, Papadudot. Georgette, sandali. Ipagbubukas kita ng sasakyan. Ay wow, ang sweet naman. Anong nakain mo ngayon, ha? Dati naman na akong sweet ah. I mean, mas extra sweet ka ngayon. Ayaw mo nun? Pumasok ka na. Salamat. So, next stop sa mall. Ano, tara? Let's go. So, kumusta ka naman? Okay naman ako. Bakit mo natanong? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung anong nararamdaman mo ngayong nagbalik na si Lino. Masaya. Kasi at least alam nating okay na siya ngayon. Bakit ikaw? Hindi ka ba masaya para sa kanya? Masaya rin ako na nagbalik na siya. Pero Walang pero, masaya talaga ako. parang may something na ayaw mong sabihin eh. Ano yon? Sabihin mo na. Iniisip ko lang kung bakit siya bumalik. Kung maganda na pala yung buhay niya sa probinsya, bakit pa siya bumalik dito? Hindi ba nasagot na niya yan?
Sabi niya, na-miss niya yung buhay dito sa Maynila. Kayong kabarkada niya, na-miss niya. Kami ba talaga yung sadya niya kaya siya bumalik? O baka naman ikaw? Ha? Bakit naman ako magiging sadya ni Lino? Alam naman natin pareho na may nakaraan kayong dalawa. Hindi natin maikakaila yun. O tapos, yung nangyari sa amin, tapos na yon. Katulad nga ng sinabi mo, nakaraan na yon. Hindi ko alam kung bakit issue yun sa'yo ngayon. Hindi naman siya issue sa akin. Napapaisip lang ako kung isa ka ba sa rason kaya niya iniwan yung buhay niya sa probinsya at bumalik siya rito. Hindi ko alam. Pero kung sakali mang isa ako sa mga rason kung bakit siya bumalik, may problema ba dun? Para sa akin meron. Ano? Ano namang magiging problema dun? Kasi baka ibig sabihin nun may inaasahan pa siya sa'yo. Gusto ka pa niyang balikan, ganon. Billy, hindi na mangyayari yun. Nasabi ko na kay Lino na ikaw na ang boyfriend ko ngayon. Malinaw na sa kanya na wala na siyang babalikan. Kung sakali bang hindi naging tayo, may chance ba na maging kayo ulit ngayong nagbalik na siya? Yung mga tanong mo, mga tanungan ng taong overthinker eh. Kailan ka pa naging overthinker? Simula nung na-realize ko na malaki ang chance na may kaagaw na pala ako sa'yo. Alam mo Billy, hindi mo na kailangan mag-overthink. Kasi wala na mga agaw sa akin. Kung anumang namagitan sa amin ni Lino noon, tapos na yon. Sigurado ka ba? Oo naman. Natatakot lang naman ako na baka biglang bumalik yung feelings niyo sa isa't isa eh. Hindi na mangyayari yon kasi ikaw na yung mahal ko. Ikaw ang boyfriend ko. Salamat sa assurance. Huwag mo nang isipin yung mga bagay na yan kasi tinatakot mo lang sarili mo. Alam mo kung anong magandang gawin natin bago tayo bumili ng materials? Daan muna tayo sa resto. Kumain tayo ng dinner. Kasi kanina pa ako gutom eh. Mabuti pa nga. May alam akong masarap na resto malapit sa mall na pupuntahan natin. Go! Tara! Sa mga sumunod na linggo ay walang ibang ginawa si Lino kundi ang balikan ng mga kaibigan at kamag-anak na bigla na lang niyang iniwan. Lahat sila in-update niya tungkol sa buhay niya at tumingin na rin ng pangunawa sa biglang pagkawala niya. Kabila noon ang paglabas ng magbabarkada dahil na-miss nila si Lino. At dahil nasa parehong barkada si Billy ay palagi rin ako naiimbitahan sa mga ganap nila noon. Papadudot isang bagay ang napansin ko kay Lino tuwing magkakasama sila ng barkada niya. Kahit umuulan ang alak ay hindi na umiinom pa si Lino. Kahit na anong pilit sa kanya ng mga kaibigan niya ay tuluyan na raw niyang kinalimutan ang alak. Para bang naging allergic na siya doon. Masaya na siya na nakikipagkwentuhan lang sa mga kasama niya kahit na hindi siya umiinom. Noong moment na yon ay sobrang proud na proud ako para sa kanya. At dahil hindi rin ako umiinom ay hindi nakawala sa akin ang mga nakaw-tinging ginagawa sa akin ni Lino. Maraming pagkakataon ko siyang nahuhuli na pasulyap-sulyap sa akin na para bang teenager na nakatingin sa kanyang crush. Nang patapos na ang inuman nila, ay isa-isa nang nagpaalam ang mga kaibigan nila Lino at Billy. Naghahanda na rin akong umuwi noong nakita ko si Lino na aligaga at para bang gusto akong lapitan. Pero dahil nasa tabi ko lang si Billy ay hindi siya makalapit sa akin. Maging ako. Gusto ko man siyang lapitan para kausapin katulad ng ginagawa namin dati ay hindi ko rin ginawa. Alam kong iba ang tingin ni Billy kay Lino kaya minabuti kong lumayo na lang muna sa kanya para hindi mag-overthink si Billy. Excited man ako noon sa pagbabalik ni Lino ay kinailangan kong pigilan ang sarili ko para hindi ko masaktan si Billy nang hindi sinasadya. Sa muling pagbabalik ni Lino, dalawang bagay ang naramdaman ko, Papa Dudut. Saya at panghihinayang. Saya dahil sa wakas ay okay na siya. Wala na siyang dinadalang mabigat sa puso niya. Panghihinayang dahil hindi ko maiwasang isipin ang katanungan na kung hinintay ko ba siya, ay ano kaya ang magiging relasyon namin ngayon. Ayoko mang aminin noon pero iba pa rin ang tingin ko kay Lino. Alam kong iba pa rin ang attachment na nararamdaman ko sa kanya kahit na ilang taon na kaming nagkahiwalay.
Kaya nga minsan kapag nagkayayaan ng barkada nila Lino at Billy ay minsan ay hindi na lamang ako sumasama para maiwasan ko si Lino. Alam ko kasi sa sarili ko na hindi maganda ang nararamdaman ko para sa kanya. Ganon din naman ang ginawa ni Lino na lumayo at umiiwas din sa akin bilang respeto na rin sa relasyon namin ng kaibigan niyang si Billy. Litong-lito ako noon sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang na-miss ko lang si Lino, kaya ako nagkakaganon. O baka naman hindi pa talaga ako tuluyang nakaka-move on mula sa kanya. Masaya naman ako that time sa piling ni Billy. Masaya ako at kontento na ako sa relasyon naming dalawa. Handa na nga akong magpakasal sa kanya noon, pero nang bumalik si Lino, ay para bang nagbago ang tibok ng puso ko. At hindi ko gusto ang nararamdaman kong yon. Ang pagkalito ng damdamin ko ang ibinahagi ko kay Tati para masagot ang katanungan sa puso ko. Pero kung sakali sana maurong yung date ng event para naman kahit papano makapagpahinga tayo, no? Sa tingin mo? Hoy! Okay ka lang? Ha? Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Kanina ka pa nakatunga nga dyan sa sopas na kinakain mo ah. Ano ba yung sinabi mo? Wala. Huwag mo nang isipin yon. Sagutin mo na lang yung tanong ko, okay ka lang ba? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Kasi, pansin ko nito mga nakaraang araw, parang wala ka sa sarili mo. Para bang ang lalim-lalim lagi ng iniisip mo? Marami lang talaga akong iniisip ngayon. Paperworks, activities sa school, tapos malapit na exams ng mga bata. Ewan ko, sobrang crowded ng utak ko ngayon. Yun lang ba talaga? Oo, wala nang iba pa. Kasi, napansin ko rin na nagkaganyan ka simula nang bumalik na si Lino. Ha? Hindi ah. Ay nako, Georgette. Ako pa ba ang paglilihiman mo? Kilalang kilala na kita? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. May kinalaman si Lino sa nangyayari sa'yo ngayon, ano? Sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo pero sa atin na lang to ha. Go! Ano ba kasing meron? Tama yung hinala mo na may kinalaman nga si Lino sa kung bakit ako nagkakaganito. Wait, sa paanong paraan? Ginugulo ka ba niya? Hindi naman pero unconsciously. Oo. Unconsciously? Paano? Oy, huwag mo sabihin may gusto ka pa rin dun sa tao. Oh my gosh, Georgette! Hindi ko naman alam na may feelings pa rin ako para sa kanya eh. Ngayon ko lang na-realize. Ano ngayon mo lang na-realize? May boyfriend ka na, no? Alam ko. Oh, tapos? Dapat wala ka ng ganyang-ganyang nararamdaman pa sa ex mo. Hindi ko nga rin alam eh. Naguguluhan na ako. Wala kang dapat ikagulo ng isip, okay? Common sense lang yan. May boyfriend ka, so mag-focus ka sa boyfriend mo. Yun naman ang ginagawa ko eh. Pero hindi pa rin siya nawawala sa isip ko. Alam mo ba yung term na limerence? Limerence? Ano naman yun? Yung obsessive infatuation na nararamdaman mo sa isang tao. Yung bigla-bigla ka nalang nagkakaroon ng desire na makasama siya. Namimiss mo siya, gusto mo siyang kasama, obsessed ka sa taong yun kahit wala naman siyang ginagawa. Limerence daw ang tawag doon eh. At talagang nag-research ka pa para lang panindigan yung nararamdaman mo, ha? Hindi ko nga alam kung ba't ako nagkakaganito eh. Kaya hinahanap ko yung sagot. O so kung limerence man yan, anong mangyayari ngayon? Hihiwalayan mo na si Billy? Siyempre hindi. Hindi ganun yun. Siguro ganito lang yung nararamdaman ko kay Lino kasi bigla siyang dumating pagkatapos ng mahabang panahon. Ay nako, Georgette. Tigilan mo na yung ginagawa mong pagdadahilan, okay? Tapos na kayo ni Lino. Si Billy na ang boyfriend mo. Kaya si Billy ang bigyan mo ng atensyon at wag si Lino. Baka mamaya niyan, makagawa ka pa dyan ng kasalanan na hindi mo gugustuhin. Hindi naman ako haabot sa ganun. Oo nga, pero yung isip at damdamin mo. Gumagawa na ng kasalanan, oh. Parang cheating na rin yan eh. May boyfriend ka, di ba? Pero ibang lalaki yung iniisip mo. Grabe ka naman. Ikaw ang grabe. Nahawa mo ako ng sakit mo, no? May ubot-supon na rin ako ngayon. Sorry na. Hindi ko naman gusto magkasakit. Sino bang gustong mapaos? Mukhang magaling ka naman na eh. Hindi pa ako magaling. Kailangan ko pang ipahinga to ng maigi. Speaking of pahinga, alam mo ikaw ang magpahinga dyan sa ginagawa mo.
Tumigil ka na bago pa malaman ni Billy yan. Kawawa naman yung tao. Hindi ko mawari kung ano na nga ba ang nangyayari sa akin noon. Pilit kong inaalis si Lino sa isipan ko pero hindi siya mawala-wala sa utak ko. Kada oras, kahit habang nasa klase o kahit kumakain, ay bigla na lang siyang sumusulpot sa isip ko. At tuwing naaalala ko siya ay bigla akong nakakaramdam ng excitement. Bago matulog, pagkagising sa umaga habang naglalakad ay bigla-bigla ko na lang siyang naaalala ng walang dahilan. Nakukonsensya na nga ako noon dahil kahit kasama ko si Billy ay si Lino pa rin ang nasa isip ko. Pakiramdam ko noon ay nag-cheat ako sa boyfriend ko dahil ibang tao ang tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko alam kung bakit dahil noong mga panahong yon ay hindi naman na kami gaanong nagkikita ni Lino dahil nga iniiwasan na namin ang isa't isa. Naging abala ako sa mga school activity at nag-focus ako sa relasyon namin ni Billy. Sobrang busy din noon si Billy sa pagpapatayo ng sarili niyang business sa tulong ng kanyang kuya. Naisip ng magkapatid na ibenta na ang bahay ng kanilang mga magulang. Pinaghatian nilang dalawa ang perang nakuha nila mula doon at yon ang ginamit ni Lino sa pagpapatayo ng business niya samantalang ginamit naman ni Edward ang pera para sa panganganak ng kanyang asawa. Noong nagkaroon ng soft opening ang food business ni Lino ay naimbitahan kami ni Billy na dumalo sa opening. At yun ang nagsilbing pagkikita naming muli matapos mag-iwasa ng ilang buwan. Nag-aalangan man ay nagpunta pa rin ako doon bilang suporta kay Lino. At para na rin hindi mahalata ni Billy na iniiwasan ko si Lino, Papa Dudut. Tati, salamat sa pagsama sa akin dito sa opening ng business ni Lino ha. Hindi ko na talaga alam kung kakayanin kong pumunta rito ng mag-isa. Ako dapat yung magpasalamat kasi makakakain ako ng libre. Libre mo naman to, di ba? Magbabayad pa ba tayo? Mukhang ililibre naman tayo ni Lino sa pagkain niya eh. Gaga, magbayad ka? Kaya nga inimbita tayo rito para suportahan yung business niya. Opening to, hindi food tasting, no? Ganun ba yun? Oo naman, ano ka ba? Ikaw talaga, kuripot mo rin eh, no? Teka, bakit pala nandito tayo sa sulok? Bakit hindi tayo jumoin dun sa grupo nila dun sa harap? Ay, ayoko. Dito na lang tayo. Sinabi ko naman kay Billy na sila na lang munang magsama. Total, sila naman yung barkada ni Lino. At saka idinahilan kita na wala kang kasama kaya nandito tayo ngayon sa may dulong table. Nirason mo pa talaga ako, ha? Ang galing! Galing. Bakit? Tinataguan mo ba si Lino? Eh di ba sabi mo iwasan ko siya? Yun ang ginagawa ko ngayon. Iniiwasan siya. Kung gusto mo talaga siyang iwasan, pwede namang wag ka na lang pumunta eh. Sabihin mo masama yung pakiramdam mo. Eh di parehong nagduda si Lino tsaka si Billy. Okay na yung ganito, hindi masyadong obvious. Ikaw talaga? Gumagawa ka ng sarili mo ikakapahamak eh. Hindi ko naman ginusto tong nararamdaman ko eh. Sige nga, sabihin mo sa akin, paano mo uutusan yung feelings mo na wag nang makaramdam para sa isang tao? Bigyan mo ng maayos na logic. Sabihan mo yung utak mo na mali ang ginagawa mo. Sa tingin mo, hindi ko ginagawa yan? Araw-araw kong nire-remind ang sarili ko na mali tong ginagawa ko, na lagi kong iniisip si Lino kahit hindi naman na dapat. Alam ko na kung ano yung problema. Hindi ikaw eh. Hindi ang isip mo. Hindi ang puso mo. Eh ano? Eh di ba bigla siyang nawala nung nagpaplano kayong magkabalikan sana kung sakali mang maayos nyo na yung sarili-sarili nyong problema? Yun yung bago namatay yung tatay ni Lino. Kaso hindi natuloy kasi nga bigla siyang nag-far away. Oo. O tapos ngayon, bumalik siya na parang walang nangyari. Oo nga, alam ko na yung mga yan. So ano yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito? Kasi wala kayong closure. Kumbaga sa libro, bukas pa yung storya niyong dalawa. Hindi pa natatapos, wala pang ending. Hindi pa naisasara yung libro ninyong dalawa. Parang open ending yung kwento namin, ganon? Tumpak! At dahil open ending ang story ninyong dalawa, kung ano-ano ngayon ang tumatakbo dyan sa isip mo. Kaya hindi mo maalis-alis si Lino dyan sa utak mo. Mukhang tama ka nga. Baka ganun nga yung nangyayari sa akin ngayon. Mukhang kailangan ko nga talaga ng closure. Oh, ano pang iniintay mo?
Nandyan na si Lino, oh. Kausapin mo na para magkaroon kayo ng closure. Sandali lang. Hindi ko pa alam kung ano sasabihin ko. Wala ka namang ibang sasabihin kundi tapusin yung ugnayan yung dalawa eh. Sabihin mo sa kanya na isasara mo na yung storya nyo, na wala ng sequel, wala ng part 2, ending na talaga. Sige, gagawin ko yung sinabi mo. Pero kailangan ko munang mag-ipon ng tapang. Kailangan ko munang ayusin tong pag-iisip ko bago kami mag-usap. Ay naku, bala ka nga. Ang maganda niyan, para mas malinawan yung utak mo, kailangan na nating kumain. Nasaan na ba yung order natin? Gusto ko na matikman yung pansit ni Lino eh. Teka nga, follow up ko lang ha. Mabuti pa nga. Gutom na rin ako eh. Mabuti na lang at kasama ko si Tati noong araw na yon dahil parang nagsimula nang magkaroon ng awkwardness sa pagitan namin ni Lino, lalo na tuwing magkakasama kaming tatlo nila Billy. Noong time na yon ay inilayo ko ang sarili ko sa kanila. Hinayaan ko na lamang silang magbabarkada na magsama-sama samantalang ako ay kasama ko naman si Tati sa gilid lang. Successful ang naging opening ng food business ni Lino Papadudot. Marami ang sumuporta sa kanyang kaibigan kaya naman dinumog ng tao ang soft opening ng kanyang kainan. Isa sa mga naging mabili ay ang specialty nitong pansit batil patong na sikat palang pagkain sa Tugigaraw. Naisip ni Lino na dalhin ang recipe na yon sa Maynila dahil tiyak siyang kakagatin daw ito ng masa at gano'n na nga ang nangyari. Inaluan niya ng modern fusion ng naturang pagkain para maging in, hindi lang sa masa kundi pati na rin sa mga kabataan. Maliban sa pansit ay kasama rin sa menu ang ilang sikat na pagkaing Pinoy na hinaluan ng twist. Pinagsama niya ang Filipino cuisine at iba pang kultura mula sa iba't ibang Asian countries para makabuo ng bagong pagkain. Yun daw ang inaral ni Lino habang nasa Tugigaraw siya ng ilang taon. Matapos ang nangyaring opening ay nagpaiwan ng mga barkada ni Lino para sa maliit na salo-salo bilang selebrasyon na rin sa matagumpay nitong opening. Katulad ng inaasahan ay nagkaroon na naman ng inuman. Dahil kasama ko naman si Tati noong time na yon, ay nagstay din ako at nakisama sa kasiyahan. Ang hindi ko inaasahan ay yun na pala, ang gabing pinakahihintay ko. Ang gabi kung kailan magpo-propose na sa akin si Billy. Nagulat ako sa marriage proposal na ginawa ni Billy Papadudut. Masaya noong nagkwekwentuhan ng lahat, may ilang nagkakantahan sa videoke at ilang naman ay abala sa pag-inom noong biglang inagaw ni Billy ang mic mula sa kumakanta at nagsalita sa harapan naming lahat. Nagkaroon siya ng maikling speech tungkol sa kung gaano niya ako kamahal. Medyo awkward nga dahil nandun si Lino na nakikinig habang ikinikwento ni Billy sa lahat kung paano nabuo ang love story naming dalawa. Pagkatapos noon ay isang singsingan nilabas nito mula sa kanyang bulsa at lumuhod sa harapan ko. Doon na niya tinanong kung gusto ko raw ba siyang pakasalan. Naghiyawan ang lahat at kinilig sa eksenang nakita nila. Dala ng pressure ay napasagot ako ng oo sa proposal ni Billy. Habang magkayakap ay hindi ko naiwasang mapatingin kay Lino. Habang nagpapalakpakan ng lahat ay nakita ko siyang nakatayo lang sa gilid. Pumapalakpak siya para sa amin pero kita ko sa mga mata niya ang lungkot kahit na nakangiti ang mga labi nito. Nung humupa na ang excitement ng lahat ay bumalik ang bawat isa sa dati nilang ginagawa. Sunod-sunod ang congratulatory greetings na natatanggap namin ni Billy. Nung nagkaroon ako ng time na kumawala ay nagpaalam ako kay Billy para kausapin si Lino at pumayag naman siya. Naisip ko na tama nga ang mga sinabi ni Tati. Kailangan lang namin siguro ni Lino ng closure para makalaya na kami mula sa isa't isa at yun ang ginawa ko ng gabing yon. Lino, busy ka ba? Oh, ikaw pala. Hindi naman ako busy. Tinatapos ko lang itong mga nagamit na pinggan para wala na hugasin bukas. Bakit? Pwede ba tayong mag-usap? Oo naman. Anong meron?
Hindi ko alam kung dapat pa ba natin tong ungkatin pero gusto ko sanang pag-usapan natin yung nangyari sa atin noon. Anong ibig mo sabihin? Yung past natin. May dapat pa ba tayong pag-usapan tungkol doon? Ang awkward naman ito. Sige, wag na lang. Georgette, sandali. Makikinig ako. Ano yung gusto mong pag-usapan natin? Yung nangyari sa atin noon. May mga pinagsisisihan ka ba sa nangyari? Sa naging takbo ng relasyon natin? Kung gusto mong malaman kung may pinagsisisihan ba ako sa naging takbo ng relasyon natin, ang sagot ko oo. Marami. Marami akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko na kung mababalik ko lang yung nakaraan, marami akong babaguhin. Marami akong gustong gawin. Nagsisisi ka saan? Saang parte? Kasi kung ako ang tatanungin mo, wala akong pinagsisisihan sa relasyon natin. Naging masaya ako na nakilala at naging boyfriend kita noon. Nakakalungkot na kinailangan kitang hiwalayan. Pero kailangan kong gawin yon para rin sa sarili ko. Hindi ko rin pinagsisisihan yung ginawa kong yon, Lino. Salamat na ganun ang tingin mo sa relasyon natin. Masaya, hindi malilimutan. Sa akin kasi, yung parting yun ng buhay ko ang isa sa mga pinakamahirap. Sobrang lugmok ako nun sa puntong nasayang kita. Sinayang kita. Hinayaan kitang umalis. Hindi man lang kita ipinaglaban kahit na alam ko sa sarili ko kung gaano kita kamahal. Kung ganon, bakit ka umalis? Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Noong mga panahong nasa Tugigaraw ka ba? Ni isang beses? Naalala mo man lang ba ako? Araw-araw. Hindi mo alam kung gaano ang paghihirap na tiniis ko. Na ginawa ko para pigilan ng sarili ko na kontakin ka. Walang araw na hindi ka pumasok sa isip ko. Ang problema lang, hindi dumapo sa isip ko na habang nagtatago ako at inaayos ang buhay ko, naiwan kitang naghihintay, umaasa na mag-isa. Nung nalaman mong kami na ni Billy, anong unang pumasok sa isip mo? Nangyari na yung kinatatakutan ko, na nawala na yung pagmamahal mo para sa akin, na masyado na akong huli. I'm sorry kung hindi ko napanindigan yung pangako ko sa'yo na hihintayin kita. Hindi mo kailangan panindigan yun. Dahil hindi mo na maresponsibilidad na hintayin magbago ko. Isa sa mga natutunan ko sa relasyon natin yung hindi ko dapat binibigyan ng alalahanin yung tao minamahal ko. Kaya humihingi rin ako ng tawad sa mga responsibilidad na ibinigay ko na kung tutuusin, hindi mo naman dapat trabaho. Wala na sa akin yon. Ako naman yung nagkusa Pero sa huli, hindi ko rin naman napanindigan. Pero kalimutan na natin yon. Alam mo kung anong maganda sa sitwasyon natin ngayon? Ano? Kung ano man yung nangyari sa atin noon, tapos na yon. Pwede na natin siyang kalimutan at hayaan na lang sa nakaraan. Ang mahalaga, marami tayong natutunan sa nangyari. Ngayon, pwede na tayong magsimula ulit sa kanya-kanya nating buhay. Tama ka naman. At mukhang gano'n naman yata ang ginagawa natin ngayon, hindi ba? Oo nga, ganun nga. Anyway, congratulations pala sa business mo. Successful ang first day. Masaya ako para sa'yo, Lino. Salamat. Masaya rin ako para sa inyo ni Billy. Umasa kang susuportahan kong pagsasama niyong dalawa. Maraming salamat. Georgette, Lino! Nandito lang pala kayo Kung saan-saan ko kayo hinahanap. Ano, tara na? Aalis na ba kayo? Oo, nauna na rin yung iba. Mga lasing na Ikaw, kaya mo bang magmaneho? Oo naman. Kanina pa naman ako tumigil sa pag-inom Kaya nakapagpahinga na ako. Nawala na yung amats ko. O sige, tara na. Lino, maraming salamat sa pag-invite. Walang anuman. Mag-ingat kayo pa uwi ha. Salamat. Mauna na kami. Papadudot, akala ko matatapos na ang nararamdaman ko kapag nagkausap na kami ng masinsina ni Lino. Pero sa naganap na pag-uusap namin, sa halip na closure ang matanggap ko, ay mas lalo pang gumulo ang nararamdaman ko. Bigla na lang nagkaroon ng pagdadalawang isip ang puso ko. Kung noon ay willing at ready na akong pakasalan si Billy, noong time na yon ay para bang nagkaroon ako ng pag-aalinlangan. Ang kagustuhan ko noong pakasalan si Billy ay bigla na lang nabawasan dahil hindi ko mabitaw-bitawan si Lino. Alam kong mali ang nararamdaman ko kaya pilit kong inalis sa isipan ko si Lino. Tuwing nagkakaroon ng imbitasyon mula sa kanya ay hinahayaan ko na lamang si Billy na magpuntang mag-isa sa kanila
para hindi ko na ulit siya makita pa. Lagi na lang akong nagrarason na busy ako sa trabaho kaya hindi ako nakakasama sa mga ganap nila. Nakakainis dahil ang tagal kong hinintay na mag-propose sa akin si Billy. Sobrang excited na ako noong pagplanuhan ang pag-iisang dibdib namin pero kung kailan nangyari na nga. Ang inaasahan ko ay saka naman ako nag-alangan. Deep inside, may nararamdaman ako sa puso ko na hindi tama. Ganon pa man ay nagpatuloy ang preparasyon namin ni Billy para sa kasal namin kahit na alam kong sa loob-loob ko. Ay nag-iisip na ako kung tama ba itong pipiliin kong landas o nasa maling direksyon ba ako, Papa Dudut. Oh, tingnan mo to. Parang maganda to. Modern rustic wedding. Pero panigurado magastos to. Vintage kaya? O normal wedding na lang? Ano nga ulit yung sabi mo nun? Di ba gusto mo ng garden wedding ba yun o beach wedding? Kasi yung panahon kasi natin ngayon, mahirap tiyempuhin eh. Kaya hindi rin advisable na mag-outdoor wedding. Ano sa tingin mo? Aha, mahirap nga. Ano ba? Ano pa bang suggestion mo? Georgette, okay ka lang ba? Ha? Parang wala ka namang kalatoy-latoy ngayong araw. Masama ba pakiramdam mo? Ay hindi. Hindi, okay lang ako. Maayos naman pakiramdam ko. Eh bakit parang wala ka namang interest dito sa pinag-uusapan natin? Bumili pa nga ako ng wedding magazine kasi akala ko magugustuhan mo to. Pero parang nasa ibang dimension naman yung isip mo. Sorry, puyat kasi ako kaya hindi pa nagfa-function ng maayos tong utak ko. Gusto mo ba ng kape? Mag-order ako. Hindi na, salamat. Nagkape na ako sa bahay kanina. Dati-rati kapag kasal ang pinag-uusapan, sobrang excited mo. Bakit ngayon di ko na maramdaman yung excitement mula sa'yo? Marami lang talagang tumatakbo sa isip ko ngayon. Pasensya ka na ha. Tulad ng, Basta, sabihin mo na. napaisip lang ako. Aware ka pala na matagal ko nang gustong magpakasal? Akala ko hindi mo lang magets yung ginagawa kong pagpapapansin noon. Oo naman. Lagi mo kayang binabanggit sa akin yung pagpapakasal. Hindi mo man sinasabi directly pero ramdam ko. Pero bakit ngayon ka lang nag-propose sa akin? Kung ganong alam mo na pala yung gusto ko. Siyempre hindi naman ganun kadaling magpakasal, Georgette. Kailangan ko pa rin pag-isipan yun ng maigi. Hindi basta-basta ginagawa yung desisyon na yun. Oo, naiintindihan ko naman na hindi ganon kadali ang magdesisyon. Pero bakit ngayon? Bakit biglang naisip mo na gusto mo na palang magpakasal ngayon? Anong dahilan? Anong meron ngayon na wala noon? Hindi ko alam na kailangan pala ng interview pagkatapos ng proposal. Marami kasi tayong bagay na kailangan i-consider bago magpakasal. Siyempre yung expenses, yung status natin kung kaya ba nating bumuo ng pamilya and whatnot. Tapos siyempre kailangan ding ready tayo mentally. Lahat ng yon and other factors, pinag-isipan ko muna bago ko nag-propose sa'yo. Para sa ganun, masasabi kong ready na talaga ako. I see. Bakit parang hindi ka satisfied sa sagot ko? Hindi ba yun yung inaasahan mong sagot? Wala bang kinalaman si Lino dito? Si Lino? Anong connect ni Lino sa kasal natin? Napaka-coincidental lang kasi na sa tagal ng panahong nagpaparamdam ako sa'yo na gusto ko nang magpakasal. Saka mo lang naisip na mag-propose kung kailan bumalik na si Lino. Hindi ba yun ang dahilan? Siyempre hindi. Bakit naman si Lino ang magiging dahilan kung bakit kita pakakasalan? Pakakasalan kita kasi mahal kita. Kung iniisip mo na si Lino nag-trigger kung bakit ako biglang nag-propose sa'yo, hindi siyang dahilan. Sorry, na-curious lang ako. Aaminin ko. Oo, na-threaten ako nung biglang bumalik si Lino. May past kayo eh. Natural lang naman siguro na makaramdam ako ng ganon. Lalo na't siya yung dahilan kung bakit natagalan ka rin na sagutin ako noon. Ngayong bumalik na siya, nagkaroon ako ng takot na baka may nararamdaman ka pa rin para sa kanya. Pero hindi yun ang dahilan ng naging proposal ko sa'yo. Nag-propose ako sa'yo dahil gusto kitang mapangasawa, Georgette. Huwag kang mag-alala. Wala na akong nararamdaman para kay Lino. Huwag mo na siyang ituring na threat dahil matagal nang tapos yung sa amin. Tsaka nag-yes ako, 'di ba? Ibig sabihin, ikaw ang gusto kong makasama. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Ganun naman pala eh. Ano bang hinihintay natin? Planuhin na natin tong kasal natin. Akin na nga yan. Patingin yung sinasabi mong rustic wedding kung maganda. Eto, maganda siya. Simple pero elegante.
Tingnan mo. Alam ko sa sarili ko nang lahat ng lumabas mula sa bibig ko noong araw na yon ay pawang kasinungalingan lamang. May nararamdaman pa ako para kay Lino at yon ang totoo. Nasabi ko lang ang mga yon kay Billy dahil ayoko siyang masaktan. Pero ang totoo ay nahahati na ang puso ko para kay Billy at kay Lino. Gusto ko pa rin si Lino, Papa Dudut. Yun ang dahilan kung bakit bigla na lang akong nawala ng gana sa paparating sanang kasal namin ni Billy. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko maalis-alis si Lino sa isip ko. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako mapakali tuwing nakakasama ko si Lino. Sa mga sumunod na buwan ay pinakiramdaman ko ang sarili ko. Naisip ko na baka may magbago pa sa nararamdaman ko sa paglipas ng mga araw. Pero habang tumatagal, ay mas lalo lang gumulo ang isipan ko. Ang problema ko ay kung ano ba dapat ang susundin ko. Sino ba dapat ang pipiliin ko? Hindi ko alam kung susundin ko ba ang sinasabi ng isip ko na ipagpatuloy ko na lang ang nasimula namin ni Billy. Dahil siya naman ang nandyan noong nawalan ako ng kasama. Mahal ako ni Billy, ramdam ko yon at mahal ko rin naman siya. Pero kung ako ang tatanungin ay iba ang isinisigaw ng puso ko. Mas matimbang ang pagtingin ko para kay Lino kumpara kay Billy. Ang mahirap ay hindi ko alam kung alin ba ang tamang gawin. At noong mga panahong yon ay gulong-gulo na talaga ako. Lalo na't habang tumatakbo ang oras, ay mas lalong napapalapit naman ang araw ng kasal namin ni Billy, Papa Dudut. Kahit hindi sigurado sa nararamdaman ko ay nanatiling tikom ang bibig ko. Sumabay na lamang ako sa agos at nakipag-cooperate sa mga preparation para sa kasal namin ni Billy. May date na ang kasal namin, Papa Dudut. Nakaredy na rin ang buong entourage at may mga nakausap na kami pagdating sa catering, photography at pati sa venue. Handa na ang lahat maliban sa akin at hindi ko alam kung papaano ko aaminin kay Billy na nagkaroon na ako ng cold feet o ang kawalan ng kumpiyansa kung dapat ko bang ituloy ang pagpapakasal. Ayoko siyang saktan pero sa parehong pagkakataon ay naisip ko na kung ipagpapatuloy ko ang kasal, nang hindi ako sigurado ay dalawa kami ni Billy ang magsasuffer. Ang ginawa ko na lamang ilang linggo bago ang kasal ay umuwi ako sa probinsya namin para malinawan ang utak ko. Gusto kong lumayo muna sa lahat ng problema ko at huminga. Doon ay kinausap ko ang mga magulang ko at humingi ako ng payo sa kanila, Papa Dudut. Inamin ko sa kanilang lahat. Sinabi ko sa kanilang nahahati ang puso ko sa dalawang lalaki. Pareho nilang kilala sina Billy at Lino, Papa Dudut. Minsan na kaming nagbakasyon sa Albay ni Lino noong magkasintahan pa lamang kami samantalang si Billy ay ipinakilala ko sa mga magulang ko noong mga panahong handa na akong mag-settle down kasama siya. Ang tanging naipayo sa akin ng mga magulang ko ay sundin ko raw kung ano ang nasa puso ko dahil yon ang tanging makapagpapasaya sa akin. Mahirap tanggapin ang katotohanan pero sa halip na patuloy na saktan, ang taong walang ibang ginawa kundi ang mahalin ako ay marapat daw na sabihin ko na lamang sa kanya ang katotohanan. Pagkabalik ko ng Maynila ay nagpasya na ako sa dapat kong gawin. Una kong kinausap si Billy, pagkabalik ko, Papa Dudut. Oh, Georgette, nakauwi ka na pala? Kailan pa? Kahapon pa ako nakabalik. Kahapon pa? Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Kagabi pa ako tumatawag sa'yo, pero di mo sinasagot yung mga tawag ko. Marami lang akong iniisip kagabi. Sorry kung hindi ako nakapag-update. Pwede ba akong pumasok? Oo, pumasok ka. Halika. Upo ka muna rito. Salamat. Pasensya na sa kalat. Nasa kalagitnaan ako ng paglilinis eh. Nag-lunch ka na ba? Sakto, nagluluto ako ngayon. Huwag ka na mag-abala. Tapos na akong kumain. Ganun ba? O sige, drinks na lang. Billy, kailangan nating mag-usap.
Oh, okay. Tungkol saan? Nagpunta ako sa probinsya, hindi dahil may emergency si nanay. Umuwi ako sa amin para makapag-isip-isip. Isip-isip? Anong kailangan mong pag-isipan? Nitong mga nakaraang buwan, sobrang naguluhan yung isip ko. Hindi ko alam kung ano ba tong nararamdaman ko. Sobrang litong-lito na ako kaya umalis ako. Umuwi ako sa amin para malinawan ang isip ko. Georgette, hindi kita maintindihan. Hindi pa ako handang magpakasal, Billy. Ha? Bakit? Paanong hindi ka pa ready? Hindi ready saan? Gusto mo bang ilipat yung date ng kasal natin? Hindi yung date ng kasal ang problema. Ano? Ako. Ako yung problema. Billy, sorry pero ayoko nang magpakasal sa'yo. Bakit? Ano yung rason kung bakit ayaw mo nang ituloy yung kasal? Dahil ba to kay Lino? I'm so sorry. Sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Sorry kung pinaasa kita pero ang totoo, may nararamdaman pa rin ako para kay Lino. Akala ko mawawala din to kalaunan pero habang tumatagal, mas lalong lumalakas yung feelings ko para kay Lino eh. Hindi ko alam kung bakit pero yun yung totoong nararamdaman ko. Si Lino pa rin ang laman ng puso ko magpahanggang ngayon. Kung ganon, wala na talaga akong magagawa. Kahit ipaglaban ko tong pagmamahal ko sa'yo, matatalo pa rin ako kasi hindi naman talaga ako yung totoong mahal mo. Tama ba? Lahat ng ipinakita ko sa'yo noon, totoo ang mga yun. Nagkagusto ko sa'yo. Minahal kita. Ikaw na nga yung lalaking inakala kong makakasama ko habang buhay eh. Pero nung dumating si Lino, nakita ko kung paanong mas matimbang pa rin yung pagmamahal ko para sa kanya. Inaasahan ko na yan. Alam ko naman na may nauna na dyan sa puso mo. Kaya nga ako na-threaten nung bumalik si Lino kasi alam kong kapag nangyari yung kinakatakot ko, wala akong laban sa kanya. Hanggang sa nangyari na nga. Dumating na yung araw na ayaw kong mangyari. Yung piliin mo siya kesa sa akin. I'm so sorry. Sana mapatawad mo ko. Natanong mo sa akin dati kung bakit natagalan bago ako nag-propose sa'yo. Ito ang isa sa mga dahilan. Kaya ako natagalang mag-propose sa'yo kahit na gustong gusto ko nang gawin yun noon. Kasi hindi ko alam kung ano magiging reaksyon mo kung sakali mang bumalik si Lino sa buhay mo. Kaya ako nag-propose kung kailan nagbalik na si Lino para malaman ko kung sinong pipiliin mo sa aming dalawa. Akala ko nga ako na yung nagwagi kasi tinanggap mo yung singsing na binigay ko. Pero sa huli, mas mananaig pa rin talaga yung taong mas nauna na. Huwag ka mag-alala. Papalayain kita kung yun ang hinihiling mo. Ayoko rin namang maging kontrabida sa buhay nyo. Masakit para sa akin pero mas masakit kung ako yung pipiliin mo kahit hindi naman ako yung totoong mahal mo. Kaya, Georgette, papalayain kita. Hindi dahil sumuko ako, kundi dahil mahal kita at gusto kong maging masaya ka. Hindi man dahil sa akin, pero at least masaya ka sa piling ng iba. Isa na siguro sa pag-uusap namin yon ni Billy sa mga pinakamasakit na ginawa ko sa buong buhay ko. Napakabigat sa dibdib na harap-harapan kong winasak ang puso niya. Mahirap man pero yon ang nararapat kong gawin dahil noong mga panahong yon ay unti-unti nang nawawala ang intimacy na nararamdaman ko para sa kanya. Marahil ay maraming magagalit sa naging desisyon ko. Pero kung mauulit man ang araw na yon ay gagawin ko pa rin ito. Kahit na mahirap dahil yon ang nararapat. Wala nang ibang nagawa si Billy kundi ang tanggapin ang katotohanan. Nagulat ang lahat noong nalaman nila ang balitang hindi na matutuloy ang kasal. Isa-isa naming tinawagan ang mga kinontrata namin para i-cancel na ang mga reservation na ginawa namin. Pagkatapos noon ay nagpakalayo-layo si Billy para makalimot at naintindihan ko ang ginawa niyang yon. Hindi na ulit kami nagkausap matapos ang paghihiwalay naming dalawa. Nakakakonsensya man ang ginawa ko pero
Mas maganda na yon kesa itinuloy ko ang buhay na alam ko namang hindi rin magtatagal. Ilang araw din akong hindi nakipagkita sa mga kaibigan nila Billy dahil umiwas ako sa maaaring maging tanong nila. Tanging sa school at bahay lang ako nananalagi at kung lalabas man ay si Tati lang ang lagi kong kasama. Makaraan nga ang isang linggo ay nag-message sa akin si Lino at tinanong kung okay lang ba ako. Doon ko na siya sinabihan na gusto kong makipagkita sa kanya para makausap siya, Papa Dudut. Good morning! Uy Georgette, ang aga mo naman. Kabubukas pa lang namin ah. Maaga akong nagising. Gusto kong magpahangin kaya naisip kong dumaan na lang dito sa restaurant mo. Sakto, katatapos ko lang magluto ng breakfast. Sumabay ka na sa amin. Salamat! Kamusta ka na pala? Okay ka na ba? I mean, for sure mahirap yung nangyaring hiwalayan niyo ni Billy. Maayos naman ako ngayon. Mahirap para sa aming dalawa yung nangyari pero yun ang kailangan naming gawin para hindi na kami mas lalong mahirapan. Alam kong medyo maaga pa to para tanungin. Pero ano ba kasing nangyari? Pwede ko bang malaman yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay? May nangyari ba? Hindi mo ba talaga alam kung bakit? Hindi. Nakausap ko si Billy pero wala siyang ibang sinabi sa akin. Kundi ako na raw ang bahala sa'yo. Alagaan daw kita. Lino, ikaw ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay kay Billy. Ako? Hindi kita maintindihan. Simula noon hanggang ngayon, kahit lumayo ka pa, kahit matagal na tayong nagkahiwalay, ikaw pa rin talaga yung nasa puso ko eh. Ikaw pa rin yung gusto ko. Teka, akala ko ba tapos na tayo? Akala ko ba kailangan na natin kalimutan yung nangyari sa atin? Hindi ba sinabi mo na iwanan na lang natin sa nakaraan yun na magitan sa atin? Oo, alam ko. Sinabi ko yun kasi akala ko makakalimutan kita. Akala ko kaya kitang bitawan. Pero kahit anong pilit ko, hindi ka talaga maalis-alis sa puso ko eh. Ikaw pa rin talaga. Georgette, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Sabihin mo sa akin na tama yung desisyong ginawa ko. Hindi ko masasabi na tama yung ginawa mo. Pero handa ako na saluhin ka. Handa ako na magsimula ulit kasama ka dahil yun din naman ang gusto kong mangyari. Kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, ganun din ako, Georgette. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang gusto ko kahit na may iba ka ng minahal. Nung nalaman ko nga na may bago ka ng boyfriend, sobrang sakit nun para sa akin. Pero alam kong wala akong karapatang magreklamo dahil kasalanan ko rin naman eh. Iniwan kita at kung ano man yung mga bagay na ginawa mo nung wala ako, hindi ko pwedeng isisi sa'yo yun kasi ako yung nagkamali. Kaya ngayon masaya ako na malaman na ako pa rin pala yung gusto mong makasama at nagpapasalamat ako dun. Salamat. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko ngayon kung alam mo lang. Ready naman ako eh kung sakaling nagbago na yung pagtingin mo sa akin. Kung hindi na ako yung gusto mo, tatanggapin ko yun pero mabuti na lang. Mabuti na lang talaga. Magsimula ulit tayo. Kalimutan na natin yung nakaraan. Gumawa ulit tayo ng bagong alaala para matabunan yung mga nangyari noon. Oo, gusto ko yan. Simulan na natin ngayon. Hi, ako pala si Lino, restaurant owner. Ulila na sa magulang pero heto't nagpapakatatag at nagsusumika para maging mabuting tao. Wala nang excess baggage, wala nang past trauma, wala nang issue sa buhay. Ako naman si Georgette, isang public school teacher na maraming nagawang maling desisyon sa nakaraan pero natuto at patuloy pa ring natututo para katulad mo maging mabuti ring tao. Nice to meet you, Lino. Nice to meet you too, Georgette. So, pwede na ba manligaw? Ligaw na agad? Pwede bang mag-breakfast muna? Oo nga pala. Halika na. Nakahanda na yung almusal sa kusina. Makakatikim na ba ako nung pansit ngayon? Lagi kasing sold out eh. Mamaya pa yun pero sige. Ipagluluto kita ng special pansit patil patong ko.
Hindi kami kaagad nagkabalikan ni Lino bilang respeto na rin kay Billy. Nagstay kami bilang magkaibigan ni Lino ng ilang buwan para malinawan ang puso't isipan namin bago kami magsimula ulit. Muli nanligaw sa akin si Lino at sinagot ko siya. Sa pagkakataong yun ay nagkaroon kami ng pangalawang pagkakataon para itama ang naunang relasyon namin. Natuto si Lino na iwan sa labas ng relasyon ng mga excess baggage niya. Samantalang ako ay natuto namang huwag umalis kapag may problemang pinagdadaanan ang partner ko. Pagkatapos ng 1 taon ay nagpakasal kami ni Lino. Ipinagpatuloy namin ang mga pangarap namin para sa isa't isa. At nagsama kami para bumuo ng sariling pamilya. Papadudot, ang kwentong ito ay nangyari 7 years ago. 39 years old na ako sa ngayon at may 3 anak na kami ni Lino. Sa kabilang banda, hindi naman nasira ang pagkakaibigan nila Lino at Billy dahil sa nangyari. After makamove on ay nagpatuloy ang friendship nilang dalawa. Sa katunayan, may sarili na ring pamilya si Billy ngayon kasama ang asawa niya na nakilala niya noong nagpakalayo-layo siya. Si Tati naman ay tumigil na sa pagtuturo matapos mag-boom ang business nito kung saan ay nagbebenta siya ng beauty products. Samantala, ang pamilya naman ng kuya ni Lino na si Edward ay nakatira ngayon sa Canada. Papadudot, ito po ang kwento naming dalawa ni Lino. Marami kaming pinagdaanan. Muntik na kaming mapunta sa maling direksyon. Pero tunay nga siguro na kung kayo ang tinadhana ay kayo talaga ang magsasama sa dulo. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aming kwento. At maraming salamat po sa lahat ng kabarangay na sumubaybay hanggang sa dulo. Mabuhay po kayong lahat and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Georgette. Minsan, second chance lang ang kailangan natin para ipagpatuloy ang naudlot na samahan na kinailangang itigil dahil hindi pa tayo handa sa naunang pagkakataon na ibinigay sa atin. Maraming salamat, Georgette, sa iyong kwento. Ang mahalaga ay pareho kayo nagbago ni Lino at patuloy kayong natututo mula sa mga pagkakamaling inyong naranasan sa nakaraan at mga pagsubok na inyong pinagdadaanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, mahirap ang maiwan lalo na kung wala ng planong bumalik pa ang taong nang iwan sa'yo. Ganyan po ang nangyari sa akin nung bigla na lamang umalis ang taong minamahal ko ng walang paalam. Ako po si Georgette, isang guro na umiibig kay Lino. Isang binatang hindi ko inakalang meron palang malalang family issues. Namatay ang nanay niya sa suicide at simula noon ay hindi na sila nagkaroon ng maayos na relasyon ng kanyang ama. Yun ang dahilan kung bakit nalulong si Lino sa pag-inom ng alak. Ang problema niya sa pamilya na siyang nakaapekto sa kanyang pag-uugali ang naging dahilan kung bakit kami naghiwalay. Ganon pa man ay nananatili ang pagkakaibigan naming dalawa ni Lino. Tinulungan ko siya sa kanyang problema at nangako naman si Lino na ayusin na niya ang buhay niya para sa ganon ay makabalik na kami sa dati. Pero noong namatay ang tatay niya, na wala man lang nangyaring reconciliation, ay bigla na lang ding nawala na parang bula si Lino. Nung una ay nakala naming nag-out of town lamang siya dahil naisip namin na baka nagluluksa pa rin siya sa biglang pagkawala ng tatay niya. Pero linggo ang lumipas ay hindi pa siya bumabalik. Nagsimula kaming mag-alala para sa kanya. Nag-file kami ng report sa mga pulis at nag-post din kami sa Facebook para mahanap ang kinakaroonan niya. Pero ang lahat ng efforts namin yon ay walang kinalabasan dahil hindi rin namin nahanap si Lino. Puno man ang pag-aalala, ay wala na akong ibang nagawa noon, kundi ang mag-antay at umasa na lamang sa pagbabalik niya.
Aba, nagbabalik na pala ang bagong kasal ah. Bitin nga eh. Ilang araw lang yung leave na binigay sa akin, nakakainis. At least meron kaysa naman wala. So kumusta naman ang buhay bagong kasal? Parang wala namang pinagbago. Nadagdagan lang ng singsing tong daliri ko. Yun lang. Sa bagay, matagal na nga pala kayong live-in ng mister mo kaya ganon. Pero syempre masaya kasi sa wakas, nakatali na kami sa isa't isa ng asawa ko. Congrats! Masaya ako para sa inyo. Salamat! Ikaw naman, kumusta ka na? Heto, maayos din naman ako kahit papano. Wala ka pa rin bang balita tungkol kay Lino? Wala pa nga eh. Hanggang ngayon naghihintay pa rin ako na sana kahit magparamdam man lang siya sa chat. Sabihan niya lang ako kung okay ba siya, kung nasa mabuti ba siyang kalagayan. Paano ka i-chat nun wala naman siyang social media, di ba? Alam naman niya yung cellphone number ko eh. Ano ba naman yung magpadala siya ng kahit message na, "Uy, wag mo na akong alalahanin, nasa maayos na ang kalagayan ko. Buhay pa ako, regards na lang sa iba." Kahit ganun lang, hindi yung pinag-aalala niya kami. Wala baka gusto lang siguro nung tao na mapag-isa muna. Yung malayo sa mga taong magpapaalala sa kanya sa mga bagay na masakit pa hanggang ngayon. Alam mo naman, simulat sa pool, kahit ganun yung tatay niya, mahal na mahal niya yun. Kaya siguro nung namatayan siya ng ama, naisip niyang magpakalayo-layo muna. Gets ko naman yun at okay lang yun. Kung gusto niyang lumayo, kung gusto niyang mapag-isa, kung gusto niyang magtago para magluksa, wala namang kaso sa akin yun eh. Ang point ko lang naman, sana nagpaalaman lang siya sa akin o kahit sa kapatid niya. Wala na tayong magagawa. Nangyari na Umalis na siya. Baka ayaw na muna niya siguro magpahanap sa ngayon. Siguro pwede. Pero paano kung hindi pala ganun yung nangyari? Paano kung may masama na palang nangyari sa kanya? Paano yung mga ginawa niya sa sarili niya? Baka mamaya bigla na lang natin mabalitaan sa TV na may bangkay na dyan sa tabi-tabi. Uy, ang morbid mo naman. Bakit ka naman ganyan mag-isip? Hindi naman siguro magagawa ni Lino yun. Nagawa niya ngang tumalon sa building nung bata siya after mamatay ng nanay niya eh. Ngayon pa kaya na namatay din yung paborito niyang magulang? Hindi yun magagawa ni Lino. Maniwala ka sa akin. Ikaw talaga kung ano yung mga pinag-iisip mo dyan. Pinapalala ng utak mo yung sitwasyon Baka mamaya niyan, nandito ka't nag-aalala. Tapos yung tao, nagpapakasaya na pala kung nasaan man siya. Sana nga ganun na lang yung nangyari para kahit papano gumaan ang loob ko. Basta, balitaan mo na lang ako kung may update ka na sa kanya. O sige, kakonta ko naman yung kuya niya eh. Tara na, Lunes pa lang ngayon, may flag ceremony tayo. Ay oo nga, sandali lang, iche-check ko muna yung mga estudyante ko. Abangan na lang kita sa quadrangle O sige, mamaya pala may itatanong ako tungkol sa LRN ng mga bata. Sige lang, tapusin muna natin yung flag ceremony, tapos pag-usapan natin yan. Sa mga sumunod na buwan ay nakipagtulungan ako sa kapatid ni Lino na si Edward para mahanap ito. Pinuntahan namin ang mga kaibigan at katrabaho nito sa pagbabaka sakaling kinontak sila ni Lino sa mga nagdaang araw pero sa kasamaang palad. Ni isa sa kanila ay wala ring alam kung nasaan si Lino noong mga panahong yon. Patuloy din noon ang pakikipag-ugnayan namin sa mga otoridad para mahanap si Lino. Pero maging sila ay hirap makahanap ng lead. Kahit unreachable ay lagi ko siyang tinatawagan sa number niya. Halos araw-araw rin akong nagpo-post noon ng picture ni Lino sa Facebook. Umaasa na may nakakita sa kanya at magsabi kung saan ang kinakaroonan niya. Hanggang sa isang araw ay isang babae ang kumontak sa akin sa Facebook. Isang picture ang pinadala niya sa akin. Picture yon ng lalaking palaboy-laboy sa Batangas. Nabuhayan ako ng loob. Dahil kamukhang-kamukha ni Lino ang nasa litrato papadudot. Noong nalaman ni Edward ang tungkol sa message ay agad kaming nagpunta sa Batangas para hanapin ang babaeng nakakita kay Lino. Pinuntahan namin ang palaboy na nakapwesto noon sa isang public market. Pero noong nakita na namin ito ng personal ay hindi siya si Lino. Bagkos ay kahawig lamang niya ito. Dumaan pa ang mga buwan ay unti-unti na kami noong nawawala ng pag-asa na mahanap pa si Lino. Ang last resort lang na tanging naisip ni Edward
ay ang magpunta sa Tuguegarao na siyang probinsya ng kanilang ina para doon i-check si Lino Papadudut. Ano palang sadya mo? Bakit ka na pa rito? Galing ako sa bahay nila tati. Since malapit ka lang naman, naisip kong dumaan. Bakit parang paus ka pa rin hanggang ngayon? Ang tagal na niyan ah. Oo nga eh. Medyo kinakabahan nga ako sa totoo lang. Kaya pina-check up ko na. Ano raw ang sabi? Sa stress daw. Kaya ang bilis bumagsak ng immune system ko. Kaya lagi ako may ubot inaatake ng allergy ko. Kakaisip mo siguro kay Lino yan. Siguro nga. Ang totoo. Kaya rin ako napadaan kasi makikibalita sana ako sa'yo. Ay, wala pa siyang paramdam eh. Cannot be reached pa rin yung phone niya. Ganun ba? Mag-aapat na buwan na siyang nawawala. Hindi ka ba nag-aalala? Siyempre nag-aalala ako para sa kapatid ko. Pero anong magagawa ng pag-aalala natin? Wala naman tayong lead. Pati nga mga pulis, hindi rin alam kung paano siya hahanapin eh. Eh yung mga kaibigan kaya niya, wala rin silang balita? Wala rin siguro. Sinabihan ko naman sila na abisuhan agad ako sakali magparamdam sa kanila si Lino. Ay, naku Lino, nasa ang lupalop ka na ba ng mundo? Next week pupunta ako ng Tuguegarao. Susubukan ko siyang hanapin doon. Hindi ba sabi ng mga kamag-anak ninyo na nandun, wala naman dun si Lino? Oo, yun ang sabi nila. Pero malay natin, baka hindi lang din nagpapakita si Lino sa kanila. Kaya hindi sila aware na nandun pala siya. Oo nga no. Yun na lang kasi yung naiisip kong lugar na pwedeng puntahan ni Lino eh. Paano kung wala talaga siya dun? Kung wala siya dun, hindi ko na alam. Baka siguro tanggapin ko na lang na ayaw na talaga niya magpakita sa atin. Ano ba kasing pumasok sa isip ng taong yun? Bakit bigla siyang nag-alsa balutan? Nakakainis? Masyado niya sigurong dinamdam yung pagkawala ni Papa. Ganun yun eh. Masyado siyang sensitive. Sa aming dalawa siya yung pinaka-emosyonal. Pareho sila ni Mama. Mas nananaig yung damdamin kesa sa pag-iisip. Napansin ko nga kung gaano katigas yung puso ng papa niyo pagdating sa kanya. Ganon naman kalambot ang puso ni Lino. Ang problema kasi niya, madali siyang mapanghinaan ng loob. Yung tipong kahit hindi naman siya yung kaaway pero kapag may mahal siya sa buhay na nag-aaway, maging siya nasasaktan. Kaya nga naiintindihan ko yung ginawa niya noon eh. Nagawa niya lang na magsumbong sa mama namin kasi nasasaktan siya na nagloloko pala si Papa. Pero nakwento niya sa akin na nagalit ka rin sa kanya noon. Oo, may time na sinisi ko siya. Bata pa ako noon eh. Hindi pa ako ganun ka-mature mag-isip. Nawalan din ako ng ina eh kaya naghanap ako ng masisisi. Si Lino yung sinisi ni Papa kaya si Lino na rin yung sinisi ko. Hindi ko ma-imagine kung anong nararamdaman ni Lino noong mga panahong yon. Nawala na siya ng nanay, galit pa sa kanya yung tatay at kapatid niya. Isa yon sa mga pinagsisisihan ko. Kaya siguro naging ganun siya kasi nawalan siya ng kakampi. Yung kaisa-isang kapatid niya na dapat matatakbuhan niya, nagalit din sa kanya. Pero bumawi ka naman eh. Nakita ko naman na hanggang ngayon, isa ka sa mga hinahangaan ng kapatid mo. Nakabawi nga ako pero huli na. Naisip ko nga, kung sana hindi ko tinalikuran si Lino nung bata pa kami, baka siguro hindi ganito yung klase ng buhay niya eh. Wala na tayong magagawa sa nangyari na. Kahit naman malaman mo ang sagot yan, wala pa rin magbabago eh. Ang gawin na lang natin ngayon, hanapin si Lino para masiguro nating nasa mabuting kalagayan siya. Yan na nga mismo ang ginagawa ko. Nakalive na ako sa trabaho ngayon. Sana nga, tama yung hinala ko na nasa Tuguegarao siya. Sana nga, balitaan mo na lang ako. Oo naman, babalitaan kita agad. Mauna na ako. O paano? Mag-iingat ka pa uwi ah. Salamat. Sa pagbisita ni Edward sa probinsya ng kanilang ina ay umasa ako na sana'y nandun na si Lino para sa ganoon ay mapanatag na ang loob ng lahat. Pero pagbalik ni Edward sa Maynila ay masamang balita ang dala nito, Papa Dudut. Wala raw sa Tuguegarao si Lino. Noong puntong yon ay tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Edward na mahanap ang kanyang kapatid. Unti-unti ay tumigil na lang din siya sa paghahanap. Ang sabi ni Edward ay hahayaan na lang daw niya si Lino sa kung anuman ang plano niya sa sarili niya.
Kung ayaw niyang magpakita ay irespeto na lamang daw niya yon. Malaki naman daw ang tiwala niya sa kapatid niya na hindi niya ipapahamak ang kanyang sarili. Umaasa siya na kapag okay na ang lahat ay babalik din ito. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang kadali para sa kuya ni Lino na tanggapin ang lahat samantalang ako ay araw-araw na nag-aalala para sa kapatid niya. Kung si Edward ay nag-give up kaagad, ako naman ay hindi sumuko sa paghahanap kay Lino. Lagi ako nag-check ng phone at update sa Facebook sa pagbabaka sakaling may balita na tungkol sa kanya. Naisip ko na kailangan lang siguro niya ng oras para hanapin ang sarili niya. Hinintay ko siya pero ang paghihintay na yon ay hindi ko inaasahang mauuwi lang pala sa wala, Papa Dudut. Mabilis na dumaan ang ilang buwan, walang Lino na nagparamdam. Walang Lino na bumalik. Maging ang mga otoridad ay tumigil na rin sa paghahanap sa kanya. Para bang ang lahat ng tao sa paligid ay sinukuan na si Lino. At ako na lang noon ang nananatiling concern kung nasa maayos na kalagayan pa ba siya. Pero katulad ng iba ay wala na rin akong ibang maisip pa na pwedeng gawin kung hindi ang maghintay. Maghintay na magparamdam siya sa akin. Maghintay na mag-message sa akin sa Facebook at sabihing nakita nila si Lino. Maghintay sa kanyang pagbabalik. Gabi-gabi ay binabalikan ko ang mga naging pag-uusap namin sa chat. Nagbabaka sakali ako na baka may napag-usapan kaming lugar doon na magsilbing clue kung nasaan siya noong time na yon, Papa Dudut. Mabilis na natabunan ng issue ng pagkawala ni Lino hanggang sa unti-unti na lamang na mag-move on ang mga tao mula sa kanya. Masakit para sa akin na ganon na lamang siya kinalimutan ng mga taong malalapit sa kanya. Pero naiintindihan ko rin naman sila dahil alam kong bawat isa sa amin ay may sariling buhay na kailangang ipagpatuloy. Sa totoo lang ay medyo nagtatampo nga ako noon kay Lino dahil hindi man lang niya naisip na magpaalam. Pakiramdam ko ay parang wala lang ako sa kanya. Hindi niya naisip na maaari akong mag-alala kapag bigla na lamang siyang nawala. Parang binaliwala na lamang niya ako pati na rin ang mga pinagsamahan naming dalawa. Hanggang sa dumating ang araw na maging ako ay tinanggap na lamang din na hindi na babalik si Lino. Georgette! Halika rito! Sandali, nandyan na. Wala bang nakaupo rito? Wala. Halika, umupo ka na dyan. Ngayon ka lang magbe-break? Patapos na ang recess ah. Tinapos ko yung report ko. Hinahanap na ni principal eh. Anong report? Tungkol sa pinuntahan kong seminar nung weekend. Ah, yung tungkol sa paggawa ng storybook? Oo, ako yata yung ilalaban niya sa storybook writing competition eh. Ay, Shala, writer ka na pala ngayon? Wala namang ibang choice. Busy naman kayo lahat para sa intrams, kaya ako yung pinili niya. Pero last week pa yung seminar na pinuntahan mo, di ba? Bakit ngayon ka lang gumawa ng report? Nalimutan ko, nasa iba yung focus eh. Alam mo, nakakaapekto na talaga sa trabaho mo yung pag-iisip kay Lino, ha? Masama bang mag-alala sa kanya? Kaibigan mo rin siya. Hindi ka ba nag-aalala? Nung una, nag-aalala ako. Pero matanda na yun eh. Alam na niya yung ginagawa niya. Kung ayaw niya magpakita, tanggapin na lang natin. Nang gano'n na lang? Bakit ba sobra-sobrang pag-aalala mo kay Lino? Hindi ka naman niya jowa para maging ganyang kalaki ang concern mo sa kanya. Oo nga, hindi niya ako girlfriend. Pero kaibigan ko siya. Tsaka kahit papano may pinagsamahan na kaming dalawa. Hindi mo na maaalis yung pagiging concern ko sa kanya. Ang tanong, concerned ba siya sa'yo? Hindi ka nga niya maisip na kumustahin eh. Hindi ka man lang niya magawang balitaan kung anong ginagawa niya ngayon. O, di ba? Nandito ka, nag-aalala sa kanya. Pero siya, kung nasaan man siya, nandun na siya, nagsisimula ng bagong buhay. Alam mo ko ako sa'yo, gawin mo na rin yung ginagawa ni Lino. Aalis din ako. Hindi, luka-luka ka. Magsimula ka na rin sa buhay mo na wala siya. Parang ang hirap namang gawin yan. Ay nako, nagawa nga ni Lino ng walang kahirap-hirap eh. Bakit hindi mo kaya?
Ay, ang hirap isipin na hanggang doon na lang yung pagsasama namin. Okay na kami eh. Nagpaplano na kaming magkabalikan, tapos ganun yung nangyari. Ganyan talaga ang buhay. Parang teleserye, puno ng plot twist. Dapat lagi kang handa. Yun nga ang problema. Hindi ako handa. Ay nako, Georgette. Sinasabi ko sa'yo, mag-move on ka na kay Lino. Wala kang mapapala sa kakahintay sa kanya. Tatanda kang dalaga niya. Sige ka. Grabe ka naman. Anong grabe dun? Kalahating taon na simula nung nawala si Lino. Walang paramdam yung tao sa'yo. Dun pa lang, dapat alam mo na wala na siyang paki sa'yo. Sorry ha kung medyo masakit tong mga sinasabi ko. Pero yun kasi yung totoo eh. Kailangan mo na siyang kalimutan. Ay, sige, susubukan ko. Oy, wag mong subukan. Gawin mo. Oo na, gagawin ko na. Yan, dapat ganyan. Para hindi ka nalilate sa pagpasa ng mga report mo. Sarili mo naman ang isipin mo ngayon. Opo, madam, masusunod po. O siya, sige na. Mauna na ako sa'yo ha. Aayusin ko pa yung mga gamit para sa klase ko. Magga-gardening kami mamaya. O sige, susunod na rin ako pagkatapos kong magmerienda. Oy ha, basta yung sinabi ko sa'yo. Oo na. Kulit nito. Buwan ang lumipas. Naubos na rin ang pag-asang pinangahawakan ko. Bawat buwang dumadaan ay unti-unti ring nawala sa isipan ko si Lino Papadudot. Siguro ay ganon talaga kapag wala na ang tao sa buhay mo. Makakalimutan at makakalimutan mo rin sila. Hanggang sa 1 taon ang lumipas simula nang nawala si Lino, tuluyan ko nang tinanggap na hindi na siya babalik. Na hindi na ako parte ng kanyang buhay. Inisip ko na lamang noon na kung nasaan man si Lino noong time na yon, ay sana'y masaya na siya at nasa maayos siyang kalagayan. Ganun man ang nangyari ay nagpatuloy sa pag-ikot ang mundo. Nagpatuloy ako sa sarili kong buhay. Mula sa pagiging grade 2 teacher ay tumaas ang ranggo ko at nailipat ako sa pagtuturo ng grade 6. Nagkaroon ako ng mga bagong goal sa buhay ko. Nakakilala ako ng mga bagong kaibigan at nagkaroon ng mga bagong karanasan. Kahit papaano ay naging instrumento ang pakikipag-ugnayan ko sa mga pupils ko para makalimot sa nakaraan. Sila ang pumawi sa pagkalumbay ko. Unti-unti ay nagawa ko ring umusad sa buhay kahit wala na si Lino sa tabi ko. Hindi rin naman nagtagal, isang bagong kaibigan din ang pumasok sa buhay ko. Siya po si Billy na isa sa mga kaibigan ni Lino na minsan ko na rin pong nakasama noong magkasintahan pa lamang kaming dalawa. Aksidente kaming nagkatagpo noon sa isang coffee shop matapos ang mahabang panahong walang komunikasyon. Georgette? Uy, ikaw nga! Kamusta ka na? Billy, hindi mo na ako naalala? Yes, Billy. Iba kasi yung tawag sa'yo ni Lino eh. Oo, B-boy tawag nila sa akin, short for Billy Boy. Pero Billy na lang itawag mo sa akin. May kasama ka ba? Pwede bang umupo? Oh, sure. Sure, maupo ka. Wala akong kasama. Salamat. So, bakit ka naman mag-isa rito? Nagpapahangin lang. Walang klase kaya naisip kong lumabas naman. I see. Nakakatampo ah. Hindi mo na pala ako maalala. Ilang beses na tayo nagkasama noon nila Lino. Naalala kita pero sa mukha lang. Sorry, nalimutan ko yung pangalan mo. Makakalimutin na ako Dami kasing kaibigan ni Lino. Actually, hindi ko na rin maalala yung mga pangalan ng iba. Okay lang. Tagal na nating di nagkita ah. Ano nang balita sa'yo? Okay lang naman ako. Nakakasurvive naman sa hamon ng buhay kahit papano. Mabuti naman. Si Lino, may update ka na ba sa kanya? Wala pa hanggang ngayon. Hindi pa rin siya nagpaparamdam. Sus, yung taong yun talaga. Huwag ka mag-alala. Babalik din yun one of these days. Sana nga. Teacher ka pa rin ba dun sa public school na nabanggit mo dati? Oo, dun pa rin ako. Nakakatuwa naman. Bakit mo naman naisipang maging teacher? Hirap ng trabaho na yan ah. Retired teacher din kasi yung nanay ko. Isa siya sa mga inspirasyon ko sa buhay. Hangang-hanga nga ako sa kanya Teacher ko rin kasi siya ng grade 5 ako.
The way na magturo siya, sobrang na-impress ako. Kaya naisip ko na balang araw, magiging teacher din ako. Kaya pala, nasa dugo nyo rin pala. Oo, at saka napaka-fulfilling kayang maging teacher. Oo, mahirap siya. Pero yung paghihirap na yon tsaka pagod, magiging worth it kapag nakita mo na yung mga batang natuturuan mo na successful na ngayon. Isa yun sa mga bagay na hindi na mawawala sa buhay ng isang teacher. Maging parte sa buhay ng bawat batang nangangarap. Ang lalim naman ng pinanghuhugutan mo. Nahiya tuloy yung trabaho ko. Ano nga pala ulit yung work mo? Ako ang nagmamanage sa family business namin. Ah, oo, yung lumber something? Oo, producer kami ng mga tabla na ginagamit sa pagpapatayo ng mga bahay. Ang galing! Pangarap ko rin yan yung mag-business. Talaga? Anong business naman ang gusto mong gawin? Kahit ano, yung magtatagal, kahit ilang henerasyon na ang lumipas, gusto ko kasi na balang araw, may maipapamana rin ako sa mga anak ko. Sure naman ako na matutupad mo rin yan balang araw. Nasa sa atin lang din kasi kung paano natin bubuuin yung future ng mga susunod sa bloodline natin. Kaya mabuti na hanggat maaga pa, pinag-iisipan mo na yung mga ganyang bagay. Sabi nga ng kaibigan ko, maraming plot twist ang buhay, kaya dapat talaga paghandaan. Uy, magandang quote yan ha. Pwedeng ilagay sa sticker. Totoo din naman kasi. Minsan bigla-bigla na lang tayong babagsakan ng kung ano-anong pagsubok sa buhay. Mahirap kung mag-isa ka lang nahaharap sa mga problemang yun. Pero 'di ba, sabi nga nila, wala namang problemang ibibigay sa atin na hindi natin kayang lampasan. Oo, tama. Nalalampasan naman natin yung mga problemang yun. Pero minsan, marami tayong naisasakripisyo. Wala eh. Hindi ka magkakaroon ng progress sa buhay kung wala kang sacrifices na gagawin. Nakakalungkot pero totoo yan. Anyway, mauna na ako sa iyo ha. Dumaan lang talaga ako rito para bumili ng kape. O sige. Nice to see you again. Chat-chat na lang? Oo, mag-iingat ka. Malawak ang circle of friends ni Lino. Hindi mabilang sa mga daliri ng kamay ang dami ng kaibigan nito noon. Ang ilan sa kanila ay nakilala ko noong naging boyfriend ko si Lino. Pero simula nung nawala si Lino ay nagkaroon na rin ako ng falling apart mula sa kanila. Nawala na ako ng komunikasyon at update mula sa mga buhay nila dahil si Lino lang din naman kasi ang naging tulay para maging kaibigan ko rin sila. Kaya naman laking tuwa ni Billy noong nakita niya ako matapos ang mahabang panahon. Papadudot si Billy yung tipo ng tao na akalain mong suplado. Masungit at mayabang kapag una mo siyang nakita. Pagkakita mo pa lamang kasi sa kanya ay parang lagi siyang mapapaaway dahil na rin sa mga tattoo nito sa katawan. Hindi naman po sa nagiging stereotype ako pero tad-tad kasi ng tattoo ang buong katawan ni Billy. May arm sleeve tattoo siya sa kanang braso niya na inspired sa mga tribal tattoos. Sa kaliwa naman ay may malaking mukha ng anghel na nakatatak sa biceps nito. Sumisilip din ang eagle wings tattoo nito sa kanyang likuran. Meron din siyang landscape tattoo sa magkaparehong binti nito. Pero ang pinaka-extreme na siguro ay ang hugis espada na tattoo nito sa kanang pisngi niya sa tabi ng kanyang tenga. Sa kabila ng maangas nitong itsura ay malambot ang puso ni Billy. Yun ang una kong napansin noong nakilala ko siya. Mababaw lang ang luha nito at mahilig siya sa aso at takot sa mga ipis. Kung gaano katapang ang itsura niya ay ganoon naman siya kabilis matakot sa maliliit na bagay. Nagulat na lamang ako na pagkatapos naming mag-meet sa coffee shop noong araw na yon, ay bigla akong nakatanggap ng message mula sa kanya. Simula pa lang ay alam ko ang motibo ni Billy kung bakit siya nakikipagkaibigan sa akin. Noong panahon kasama ko pa kasi si Lino, magkakilala lamang kami by name at by face, pero hindi kami masyadong close noon. May mga ilan encounter na rin naman kami pero hindi ko maituturing na magkaibigan talaga kami noong time na yon. More on acquaintance lang kami dahil magkaibigan sila ni Lino. Hindi naman itinago ni Billy ang totoo niyang hangarin. Gusto raw niya akong kaibiganin at kung maaari ay ligawan kapag nagkataon. Unti-unti, ang mga friendly chats niya sa akin ay nahaluan
ng romantic gestures. Wala naman daw sigurong masama kung ligawan niya ako dahil matagal naman na raw kaming hiwalay ni Lino. Isa pa'y wala na si Lino kaya safe na sigurong sabihin na wala na siyang planong bumalik pa sa buhay ko. Masakit man pakinggan pero may punto siya sa mga sinabi niyang yon. Ganon pa man, inamin ko kay Billy na hindi pa ako tumatanggap ng manliligaw noon. Hindi ko rin alam kung bakit, siguro dahil may parte pa ng puso ko ang patuloy na naghihintay sa pagbabalik ni Lino. Nangako kasi ako noon na hihintayin ko siya at susubukan kong gawin yon. Naikwento ko kay Tati ang biglang pagdating ni Billy sa buhay ko. Meron na? May nanliligaw na sa'yo? Oo, si Billy. Kaibigan din ni Lino. OMG! Totoo? Kaibigan ni Lino yung nanliligaw sa'yo? Oo. Bakit naman ganyan yung reaksyon mo? Wala naman. Alam mo, sikat ka talaga sa mga yayamaning boys, no? Nagkataon din lang naman siguro yun. Siyempre, ang daming kaibigan ni Lino. Hindi naman imposible na may isang magkagusto sa akin. Pretty kaya tong best friend mo. Sa bagay, totoo din naman. Pambato naman talaga yung ganda mo. Pero, hindi ba parang weird yun? Kaibigan ng ex mo yung nanliligaw sa'yo? Hindi ba parang may bro code eme-eme sila na bawal ligawan yung mga ex ng tropa? Malay ko, hindi naman ako lalaki eh. Hindi, meron din ganun sa ating mga babae, di ba? Off limits ang ex ng kaibigan. Wala naman sigurong masama doon. Ex naman eh, hindi naman inagaw. Pero weird pa rin. Para sa akin lang naman yun, ha? So ano ba? Describe mo naman sa akin kung anong itsura ng Billy na to. Nakita ko na ba siya? Hindi ko lang sure kung nagkita na kayo. Basta tad-tad ng tattoo yung katawan niya. Parang may na-meet na ako before na ganyan. Pero hindi ko na maalala yung mukha eh. Cute ba? Cute din naman. Medyo nakakatakot nga lang yung mga tattoo niya sa katawan. Baka mamaya adik pala yan, ha? Oy, hindi masyado ka namang judgmental. Porke may tattoo, adik agad. Eh, sabi mo kasi nakakatakot. Yung tattoo lang pero hindi yung tao. Ang bait kaya ni Billy. Magalang siyang tao, mapagkumbaba, walang ere sa katawan at saka sweet. Bet mo? May itsura siya. Maganda yung personality niya. Pero to be honest, hindi ko siya nakikita bilang boyfriend eh. Talaga? Bakit naman? Hindi ko alam kung bakit. Alam ko kung bakit. Bakit? Eh kasi, si Lino pa yung laman ng puso mo. Tama? Tama ako, no? Siyempre, tama ako. Ano sinasabi mo dyan? Nananahimik na yung tao, dinadamay mo pa rito. Aminin mo na. Alam ko naman na hindi ka pa nakaka-move on kay Lino. Hindi rin naman kasi ganun kadaling bumitaw. Alam mo, kung ako sa'yo, pagbigyan mo na yung si Billy. Hindi ka talaga makakabitaw mula sa taong minahal mo kung patuloy ka pa rin kumakapit sa alaala niya. Palayain mo na si Lino at si Billy ang papasukin mo dyan sa puso mo. Total, base naman sa mga sinasabi mo mukhang mabuting tao naman si Billy. Hindi talaga. Malabong maging kami ni Billy. Naku, huwag ka magsalita ng tapos. Hindi mo alam ang ikot ng mundo. Malay mo bukas, mahal mo na pala yung tao. Hindi naman ganun kadaling umibig eh. Mahirap talaga kasi hindi ka willing mag-take ng risk. Bigyan mo siya ng chance. Sure akong ikaw pa ang mas mahuhulog doon, panigurado. Naku, hindi mangyayari yun. O hindi. Anong gagawin mo sa tao? Pagtatabuyan mo. Teka nga, nasabi mo na ba sa kanya na hindi mo siya gusto? Inamin ko naman agad sa kanya nung umamin siya na may gusto siya sa akin. Sinabi ko sa kanya na hindi pa ako ready na pumasok sa relasyon ngayon. Eh, anong sabi niya? Okay lang daw. Basta tanggapin ko lang daw siya bilang kaibigan. Siya nang bahala sa iba. Ano ibig sabihin no na siyang bahala sa iba? Ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya, baka manliligaw pa rin siya siguro kahit na sinabi kong ayoko pa. Yan ang gusto ko, hindi kagad nagpapatalo. Hindi rin. Alam mo minsan, kailangan nating sukuan agad yung laban na sa simula pa lang, alam na nating matatalo tayo para sa ganun, hindi tayo masyadong masaktan. Asus! Sabihin mo yan sa sarili mo. Hindi mo nga masukusukuan yung taong matagal ka nang kinalimutan eh. Aray naman! O ano, naka-back to you ka no? Practice what you preach kasi.
Kahit na hindi pa ako ready ay hindi agad sumuko sa akin si Billy. Naging magkaibigan kami pansamantala pero nagpatuloy pa rin ang pagpapa-impress niya sa akin. Humingi siya ng chance na bigyan ko siya ng oras para ipakilala ang sarili niya sa akin. At ibinigay ko naman sa kanya yon, Papa Dudut. Katulad ni Lino ay mula sa may kayang pamilya si Billy. May sarili siyang lumber business na namanan niya mula sa kanyang mga magulang. Pangatlo siya sa 4 na magkakapatid at nakapagtapos sa isang kilalang university. Nanligaw na nanligaw sa akin si Billy hanggang sa nasanay na lamang din ako sa presensya niya at naging komportable na rin ako sa kanya. Aaminin ko na noong una ay hindi ko naman talaga nakitaan si Billy ng kung anuman para magustuhan ko siya. Pero sa pagtagal ng pagkakaibigan naming dalawa, noong nakabuo na kami ng connection at nakagawa ng ilang memories, ay dahan-dahan ding gumaan ang loob ko para sa kanya. Soft-spoken si Billy. Nakakatuwa nga kasi hindi akma sa itsura niya ang pag-uugali niya. Masyadong strong ang features nito sa mukha niya kumpara sa personality niya. Malapad ang kanyang panga, mataas ang cheekbones, at sa singkit niyang mga mata ay makapal ang kanyang kilay. Kung gaano katapang ang facial features niya ay gano'n namang kalambot ang puso niya sa lahat ng bagay. At yon ang mga katangiang nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Ayos Dito talaga tayo sa likod ng pickup mo? Oo, astig di ba? Imbis na mag-date tayo sa mga restaurant, dito na lang tayo sa likod ng sasakyan ko. Hindi ba mas romantic yon? Sabagay, mas intimate nga naman to kasi tayong dalawa lang ang magkasama. Tahimik, walang ibang tao, walang sagabal. May chance pa tayong pumili ng lugar. Oo nga. In fairness, maganda tong place na napili mo Malayo sa light pollution. Malaya nating mapagmamastan yung mga bituin sa langit. Lagi kong nalalampasan tong lugar na to tuwing umuwi ako sa Laguna para bisitahin yung lola ko. Konti na lang dumadaan na sasakyan dito kapag ganitong oras, kaya tahimik talaga. Salamat Naisip mo akong imbitahan sa ganitong klaseng date. Ganitong klase ng night out ang hinahanap ko. Yung nakakapagbigay ng peace of mind. Walang ingay, walang sagabal. Sabi mo kasi kahit saan Nung nagtanong ako kung saan mo gusto mag-date, ang sagot mo kahit saan. Kaya dito kita dinala. At magandang desisyon naman yung naisip mo. Kakaiba, memorable. Hindi mo naman siguro ako mamurderin dito, no? Joke lang. Ang babaeng tulad mo hindi dapat sinasaktan. Dapat minamahal. Sus, ang corny mo. Hindi bagay sa mga tattoo mo magbigay ng cheesy na linyahan. Hindi ba? Hindi. Speaking of tattoo, alin dyan yung pinakauna mong pinagawa? Unang tattoo ko? Itong nasa braso ko. Angel tattoo. Bakit naman angel? Religious ka? Hindi naman. Wala lang. Walang rason. Nagandahan lang ako. At bakit mo naman naisip magpa-tattoo in the first place? Nung bata kasi ako, medyo rebellious din ako. Kaya nga kami naging tropa ni Lino Kasi pareho kaming pasaway nung kabataan namin. Tapos bilang pagre-rebelde, ang unang naisip kong gawin, magpalagay ng tattoo. Kasama ko si Lino nung nagpalagay ako nito. Talaga? Oo, pati siya kaya nagpatattoo rin. Hindi nga. Wala naman akong nakitang tattoo sa katawan niya. Meron sa likod ng kaliwang tenga niya. Oh, anong klaseng tattoo yun? Minimalist lang. Sa pagkakatanda ko, maliit na eroplanong papel yun Freedom? Freedom? Anong freedom? Freedom ang meaning ng eroplanong papel. Nire-represent noon yung kagustuhan ng tao na maging malaya. Oh, parang ako rin. May freedom tattoo rin ako Talaga? Saan naman? Dito sa likod ko, yung malaking wings ng agila. Yan ba yung sumisilip dyan sa likod mo? Oo, yun nga. Pang-4 o pang-5 ko sigurong tattoo to. Di ko na maalala Sobrang dami. Paano naman kasi dumami yan? Nung una, sign lang sana yun ng pagre-rebelde ko. Pero pagtagal, nagustuhan ko rin yung art ng pagtattoo Sabi nila paraan yun para ma-express ng isang tao yung feelings na hindi nila mailabas sa publiko. So meaning, madami ka palang bagay na gustong i-express? Kasi halos maubos na yung balat mo sa dami ng tattoo mo Oo, gano'n na nga. Noon kasi hindi ko maipakita sa mga tao kung ano yung totoong nararamdaman ko. Hindi ko alam, medyo mahiyain ako Pero nung tumanda ako, na-realize ko na wala naman pala akong dapat ikahiya. Ngayon tumigil na rin ako sa pagpapatattoo kasi kaya ko naman nang i-express yung feelings ko.
Tulad ngayon, yung paghanga ko sa'yo, yung pagkagusto ko sa'yo, nasasabi ko na ng buo. Good for you. Maganda yan kasi kapag malaya mong na-express yung feelings mo, hindi ka mapapaikot ng mga tao sa paligid mo. Ang tanong, ganon ka rin ba? Nasasabi mo ba sa mga tao kung ano yung totoong nararamdaman ng puso mo? Minsan oo, minsan hindi. Depende sa taong kasama ko. Ako, anong masasabi ng puso mo tungkol sa akin? Ikaw? Masaya kang kasama, Billy. Actually, lagi kong nilulook forward yung mga araw na magkasama tayo. Aaminin ko, nung una, wala talaga akong nararamdaman para sa'yo. Pero habang tumatagal, nagkakaroon ka na rin ng puwang dito sa puso ko. Ibig mo bang sabihin? Oo, tama yung iniisip mo. May feelings na rin ako para sa'yo. Sa totoo lang, pwede ka na rin tumigil sa panliligaw sa akin kasi sinasagot na kita. Talaga? Oras na rin naman na para bumitaw ako sa nakaraan ko. Ready na akong magmahal ulit. Papadudot, pinatunayan sa akin ni Billy na tama nga ang naging desisyon kong sagutin ko siya. Lagi akong nakakaramdam ng comfort kapag kasama ko siya. Siya na ang nagsisilbing safe space ko sa araw-araw. Siya ang naging source of strength ko kapag dinadalaw ako ng mga pagsubok sa buhay ko. Sinisigurado niyang bawat araw na magkasama kaming dalawa bilang magkasintahan ay nagiging memorable. At yun ang isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Lagi siyang may bagong handog para sa akin. For the next 8 months ay naging masaya ang relasyon naming dalawa ni Billy. Sa katunayan ay nahigitan pa nga niya ang standard na isinet ni Lino. Never kong naramdaman na magkaiba ang estado namin sa buhay. May pagkakataon nga na tuwing nalilipasan kami ng gutom ay kung saan-saan na lamang kami kumakain, mapakarinderya man yan o mamahaling restaurant. Walang kaso sa kanya kahit nasa karinderya pa kami kumain, kahit na hindi naman talaga siya kumakain sa mga ganong klase ng kainan. Ganon siya karespeto sa bawat desisyon ko. Lagi niyang binibigyan ng importansya ang pagiging equal namin sa relasyon, Papadudot. Papadudot, tuluyan na ngang nawala sa isip ko si Lino noong mga panahong yon. Masaya na ako noon sa piling ni Billy, secured na ako nakasama siya. Wala na ako ibang mahihiling pa dahil lahat ng inaasahan at maging mga hindi ko inaasahan ay naibibigay sa akin ni Billy noon. Nasa punto na nga kami ng relasyon namin na ready na akong mag-settle down. Hindi na rin kasi ako bumabata pa at alam naman nating kaming mga babae ay limited lang ang oras namin, lalo na kung gusto naming magkaanak. Kaya naman noong sumapit na sa 1 taon ng relasyon namin ni Billy, ay nagsisimula na naming pag-usapan ang tungkol sa kasal. Pakiramdam ko noon ay siya na talaga ang para sa akin. Napakarami ko na ngang plano noon para sa future naming dalawa. Kapag nag-uusap kami ni Billy tungkol sa buhay-buhay, paminsan-minsan, ay isinisingit ko ang tungkol sa pagpapakasal. Hindi ko man directly sinasabi ay para bang nagpaparamdam na ako sa kanya tungkol sa kagustuhan kong ikasal. May times nga noon na kapag may mga sikat na taong ikinakasal o kaya ay mga kakilala naming nagpapakasal, ay lagi ko itong ibinabalita kay Billy. Umaasa kasi akong makaramdam din siya na ready na ako. Kaso nga lang ay hindi makuha-kuha ni Billy ang gusto kong ipahiwatig. Noong nag-celebrate nga kami ng Valentine's Day ay biniro ko siya. Nakala ko ay sing-sing na ang ibibigay niyang regalo sa akin. Ganon pa man, kahit anong biro at pasaring ang gawin ko, mukhang wala pa talaga noong plano si Billy na pakasalan ako. Georgette, halika na, umuwi na tayo. Saglit lang, heto na. Liligpit ko lang to mga to. Ano ba yan? Yung activity ng mga bata bukas. O ayan, tara na. Gusto ko nang umuwi para maipahinga ko na tong mga paa ko. Nakakapagod tumayo buong araw. Sinabi mo pa. Pero gusto mo bang sumaglit muna tayo sa labas? Libre ko. Sa susunod na lang.
Pagod talaga tong katawan ko eh. Sayang naman. Gusto ko pa naman sanang mag-celebrate. Mag-celebrate ng ano? May ibabalita ako sa'yo. Wala pang ibang nakakaalam nito maliban sa asawa ko. Ikaw pa lang ang una. Ano yun? Malapit ka na maging ninang! Oh my gosh, buntis ka? Buntis ka ba? Yun ba yung ibig mong sabihin? Oo, 4 weeks! Namiss ko yung period ko, tapos sinubukan ko mag-pregnancy test at ayun, confirmed! Magkakaroon na ako ng baby! Oh, totoo ba? Congratulations! Excited na ako makakita ng mini tati. Wag lang sana magmana sa ugali ko kasi paniguradong sasakit ang ulo ko nun. Hala, nakakatuwa naman. Bigla ko tuloy na-realize na matanda na nga talaga tayo. Nagkakaanak na kayong mga kaibigan ko. True! Kaya ikaw, galaw-galaw, baka malipasan ka dyan. Heto na nga eh. Kinakarir ko na nga tong love life ko para naman makahabol ako sa inyo. May nagpaparamdam na ba? Nakakarinig ka na ba ng wedding bells? Wala nga eh. Ako yung nagpaparamdam pero parang bingi yung boyfriend ko. Walang naririnig. Paano ba kasi yung pagpaparamdam na ginagawa mo? Hindi ko naman diretsang sinasabi na gusto ko nang magpakasal. Pero lagi kong ino-open sa kanya yung topic ng pagpapakasal. Na-share ko na nga sa kanya yung dream wedding ko eh. Kung sino yung gusto kong mga nasa entourage, kung ano yung kulay ng damit na mga dadalo at kung ano pa. Tapos, ano naman ang reaksyon niya? Nakikiplano din naman siya. Nagsishare din siya ng mga gusto niyang gawin sa kasal. Yun naman pala eh. Pero wala naman kasing nangyayari. Wala namang singsing. Wala pang pagluhod na nagaganap. Mas maganda siguro kung tapatin mo na siya. Sabihin mo sa kanya na gusto mo na magpakasal. Ganon kasi yung mga lalaki eh. Hirap silang makagets ng context clues. Kailangan diretsahan. Ganon kasimple ang pag-iisip ng mga lalaki. Ayaw nila yung mga nanghuhula sila. Ang pangit naman kasi kung ako magsasabi nun. Tsaka alam mo, feeling ko, gets niya naman yung gusto kong palabasin eh. Ayaw niya lang kagatin. Huwag mo na lang kasi munang pangunahan. Malay mo, nag-ready na pala siya. Mas maganda yung wala kang ine-expect. Mas masaya yun. Sure naman ako na pakakasalan ka ni Billy eh. Alam kong mahal ka nun. Pero kailan? Kapag menopause na ako? Gaga, 45 pataas ang menopausal stage ng babae. 31 ka pa lang ha, yan ang kagad ang iniisip mo. Hindi naman siguro ganun katagal bago mag-propose si Billy. Ay, sana nga. Huwag mo na nga isipin yan. Masyado ka kasing overthinker eh. Alam mo, halika na. Samahan mo na ako mag-milk tea at kwek-kwek. Libre ko! Ay, sige na nga. Tara na. Pero kwek-kwek lang. O di sige, shawarma kung gusto mo. Ayan, mas gusto ko yan. Gusto ko shawarma rice ha. Oo na, halika na. Marami pa tayong pag-uusapan. Pero lumipas pa ang ilang buwan, walang singsing na dumating, Papa Dudut. Hindi ko nga alam kung bakit nung panahong yon ay para bang nagmamadali akong ikasal. Siguro ganon ko talaga kamahal si Billy dati. Sa kabila ng kawalang interest ni Billy sa usapang kasal ay nanatili namang maayos ang relasyon naming dalawa. Kahit na mahigit 1 taon na kaming magkasama ay wala pa ring nagbabago. Parang nasa ligawan stage pa rin kami na sobrang sweet na sweet sa isa't isa. Nanatili ang pagiging caring ni Billy sa akin at dahil hindi ko naman siya mapilit na pakasalan, ako ay naghintay na lamang kung kailan siya magiging ready. Hindi rin naman pwedeng ipilit ang isang bagay lalo na kung hindi pa handa ang isang tao. Naisip ko rin na mas maganda na maging surprise ang gagawin niyang proposal sa akin. Umasa na lamang ako na baka sa araw na hindi ko inaasahan ay doon siya mag-propose, Papa Dudut. Ang ginawa ko na lang ay naging maayos at supportive na girlfriend ako para kay Billy. Hanggang sa kalagitnaan ng masayang pagsasama namin ni Billy ay isang hindi inaasahang balitang natanggap namin. Naghahanda na ako noon para sa pagpasok ko sa school nung nakatanggap ako ng tawag mula sa kapatid ni Lino na si Edward. Kinabahan ako dahil matagal na kaming hindi nakapag-usap ni Edward at ang tawag niyang yon ay maaaring isa lang ang ibig sabihin. Maaaring nagbalik na si Lino.
Hello? O Edward, napatawag ka. Good morning. Pasensya ka na kung bigla ako napatawag ah. Walang problema. Anong meron? Sa'yo ang anong meron. Ang tagal na niyang paus mo ah. Nung huli tayo magkausap, paus ka. Hanggang ngayon, paus ka pa rin. Ay, nangiinip na nga ako eh. Sobrang tagal na nito. Gusto ko nang bumalik sa normal yung boses ko. Pero tuloy-tuloy naman yung pagpapacheck up ko. Binago na rin kahit papano yung lifestyle ko. Iniiwasan ko na rin ma-stress para di na ma-trigger allergy ko. Tsaka para di na rin ako magkasakit. Alam mo, maganda yan. Makakatulong talaga sa overall well-being ang lifestyle change. Ay, sandali. Nasaan ka ngayon? Nandito sa bahay, naghahanda na para sa school. Bakit? May ibabalita kasi ako sa'yo eh. Magandang balita. Tungkol ba to kay Lino? Oo, bumalik na si Lino. Nandito na siya. Talaga? Kailan pa? Nag-message siya sa akin kagabi. Sabi niya on the way na daw siya pabalik ng Maynila. Kasusundo ko lang sa kanya kanina madaling araw. Pero saan daw siya galing? Saan siya nagtago nito mga nakaraang taon? Sa Tuguegarao. Tuguegarao? Di ba nanggaling ka na doon noon? Sabi mo wala siya doon. Ang totoo niyan, nung nagpunta ako sa probinsya namin, nakita ko talaga siya ron. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hiniling kasi ni Lino na huwag ko na munang ipagsabi sa iba eh. Pati na rin sa'yo. Ayaw daw niya na may makaalam ng kinaroroonan niya. Gusto niya munang malayo sa mga taong kakilala niya. Kaya pala, sabi na eh. Hindi ka basta-basta titigil na lang sa paghahanap sa kapatid mo ng gano'n na lang. Yun pala, alam mo na kung nasaan siya. Sorry kung naglihim ako sa'yo. Medyo selfish kayo pareho sa part na yun. Pinag-alala niyo ako ng mahabang panahon, alam mo ba yun? Alam ko kung paano ka nag-alala para sa kapatid ko. Gustong gusto ko na nga sanang sabihin sa'yo yung totoo eh, kaso naisip ko, wala naman ako sa lugar para pangunahan yung kapatid ko sa mga desisyon niya sa buhay. Siguro mas mabuti kung siya na lang ang kausapin mo tungkol dyan. Hayaan mo na nga yun. Ang mahalaga, nakabalik na siya. Gusto ka raw niya makita agad kung sakaling may time ka. Nasaan ba siya ngayon? Nagpapahinga pa siya. Napagod siya sa biyahe. O sige, susubukan naming pumunta dyan sa inyo mamaya pagkatapos ng klase ko. Okay, sige. Okay, bye-bye. Bye. Georgette, ready ka na ba? Sandali lang. Billy, sandali, hindi pa ako nakapagbihes. Pumasok ka muna. Okay, sige. Aantayin na lang kita para maihatid kita sa school. Nag-breakfast ka na ba? Kumain ka muna. Tapos na ako. Salamat. Magbibihes na sana ako, kaso biglang tumawag si Edward. Yung kapatid ni Lino? Bakit daw? May binalita siya sa akin. Hulaan mo kung ano. Ano? Bumalik na si Lino. Talaga? Kailan pa? Kakauwi lang daw niya kaninang madaling araw. Nandun siya sa bahay ng kuya niya ngayon. Wow! Bakit daw siya bumalik? Anong bakit? Wala namang ibang uuwian yun kundi dito lang din. Ganun ba? Mabuti naman na isipan niyang bumalik pa. Akala ko doon na siya tatanda kung nasaan man siya eh. Kaya nga pero masaya ako na nakabalik na siya. Excited na akong makita siya. Gusto mo puntahan natin siya ngayon? Mamaya na lang, nagpapahinga pa raw siya eh. Puntahan natin siya pagkatapos ng klase. Pwede rin, pero malilita ko ng pagsundo sa'yo kasi may delivery sa store mamaya. Kailangan ko i-check yon. Okay lang, imi-message na lang kita kapag tapos na ako sa school. May meeting din kasi kami after class eh. Okay, sige. Oh wait lang, magbibihis na ako. Mabilis lang to. Take your time. Hindi ko alam kung anong klaseng emosyon ang naramdaman ko noong narinig ko ang balita. Pinaghalong saya, kaba, gulat at pagkalito ang naramdaman ng puso ko. Sa mahabang panahon ng pagkawala ni Lino, hindi ko inaasahan na babalik pa siya pero nagbalik siya, Papa Dudut. Pagkarinig ko pa lang sa pangalan niya ay parang tubig na muling dumaloy sa utak ko ang lahat ng memories naming dalawa ni Lino. Pumasok ako sa trabaho na ang buong isip ko ay na kay Lino. Inimagine ko kung may nagbago ba sa itsura niya. Kung kumusta na siya. Pagkatapos ng meeting namin ay sinundo ako ni Billy sa school at sabay kaming nagpunta sa bahay nila Edward kung saan ay pansamantalang nakikitira si Lino.
Iba yung kaba ang naramdaman ko ng time na yon habang nasa biyahe. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Nino matapos ang napakahabang panahon. Noong sa wakas ay nagkita na kami, nakahinga ko dahil kitang-kita sa kanyang mukha na magandang kinalabasan ng pagkawala nito. Agad niya akong niyakap ng napakahigpit. Makikita sa mga mata nito ang saya noong sa wakas ay nasilayan na niya ako. Masaya niyang ibinalita sa akin na nagbalik na siya. Na nagbago na siya at handa na siyang umibig muli. Nagpasalamat siya na nahintay ko raw siya. Pero sa likod ng magandang balita na dala nito ay sinalubong ko naman siya ng masamang balita. Ipinaalam ko sa kanya ang sitwasyon ko na hindi na pwedeng bumalik pa ako sa kanya. Dahil boyfriend ko na noon si Billy. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut. Maraming salamat sa pakikinig at pagbabahagi ng story ko sa ating mga kabarangay. Mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Georgette. Mga kabarangay, maging maingat tayo sa oras at damdamin ng isang taong naghihintay para sa atin. Dahil may hangganan ang bawat pangunawa at pasensyang kayang ibigay ng isang tao. At kapag hindi natin ito binigyan ng importansya ay darating ang araw na mapagtatanto nating tayo man ay magbalik. Maaring huli ang lahat para sa inaasahan nating comeback. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.